Hello? Sir, may nagkamali po yata ng deliver sa address ninyo dito sa penthouse ninyo. Baby supplies po eh. Wala naman po siguro kayong... Wala. Aniya na mukhang alam niya ang gustong iparating nito. Baka nagkamali lang ng deliver yan. Pero sir, nakapangalan po sa dati niyong nobyang baby supplies. Cinderella Alarcon po ang nakalagay rito. Doon lang namilog ang mga mata niya sa gulat. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ang sabi nila, ang tiwala raw ang nagiging sandigan ng isang matibay na relasyon. Kumbaga, tumitibay raw ang relasyon mo sa isang tao kung malaki ang tiwala nyo sa isa't isa. Yung tipong isang salita niya lang bibigay ka agad dahil malaki ang respeto at tiwala mo sa lahat ng desisyon niya. Isang salita niya lang, kuhang-kuha niya na kaagad ang tiwala mo. Yung para bang wala kang ibang ginagawa kung hindi ang maniwala sa kanya sa lahat ng mga sinasabi niya. Kaya naman minsan ay umaabot pa sa puntong napapahama ka na sa oras na magkamali siya. Ang sabi pa nila, ang tiwala raw ang nagiging susi sa lahat. Susi sa pagkakaroon ng magandang relasyon mo sa ibang tao. At kung minsan ay nagiging susi rin sa mga bagay na pwede mong ikapahamak. Paano kung ang labis mong pagtitiwala sa isang tao ang maging dahilan sa kapahamakan mo? At paano kung ang kawalan mo naman ng tiwala sa taong mahal mo ang maging dahilan sa pagkawasak ng relasyon ninyong dalawa? Paano mo nga bang malalaman kung nagsasabi nga ba ng totoo ang isang tao? At paano kung dumating din sa puntong nawala ng tiwala mo sa kanya nang dahil lang sa isang maling akala mo sa kanya? Magtitiwala ka pa ba sa taong mahal mo kung nakagawa ng mali na pwede mong ikasira ng relasyon ninyong dalawa? Cinderella! Lumaki si Cinderella sa isang mahirap na pamilya. Sa isang pamilyang kung hindi ka magsisipag sa pagtatrabaho, walang mangyayari sa'yo. Siyang breadwinner nila kaya naman kahit na naging mahirap para kay Cinderella ang huminto sa pag-aaral, wala na rin siyang nagawa kung hindi ang huminto. Parehong walang mga trabaho ang mga magulang niya sa probinsya. Kaya naman ang sandaling magkaroon siya ng oportunidad na makapunta at makahanap ng trabaho sa syudad, sinamantala niya ng pagkakataong yon upang makatulong sa mga magulang niya. Palibhasa kasi siya ang pinakamatanda sa kanilang magkakapatid. Parehong nag-aaral pa sa high school ang dalawa niyang kapatid at wala namang ibang sumusuporta sa kanila kung hindi siya lang. Cinderella! Muling tawag ng manager sa kanya bago siya nito hinarap na animong naghahabol pa ng hininga. Anong nangyari sa'yo at bakit late ka na naman? Alam mo naman na medyo busy ang restaurant ngayon. Dagdag pa nito. Wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mapakamot na lang sa ulo bago nahihiyang humarap sa manager niya. Nagkaroon lang po kasi ng problema sa... Nako, hindi mo na ako madadaan sa mga ganyang palusot mo. Sambit nito bago nito inabot sa kanyang uniform niya na ikinangwi niya na lang. 3 drinks sa table 3, pakibilisan. Kailangan nating maghanda dahil pupunta rito yung mga owners. Bilin pa nito bago siya nito tinalikunan. Walang ibang nagawa si Cinderella kung hindi ang dumiretso sa loob habang hawak ang uniforme niya. Pagpasok niya pa lang sa dining ay nakita niya ng mga kasamahan niyang abala na sa kanilang mga trabaho. Siya na lang yata hindi pa nakahanda hanggang ngayon. Kasalanan niya ba kung nagkaroon ng problema ang bus na sinasakyan niya kanina? First time mo ah. Natatawang biro ni Jules nang sandaling lumabas siya sa comfort room. Suot na ang uniformeng inabot sa kanya kanina ng manager. Huwag ka nang magmadali, Cinderella. Ako nang nagbigay ng drink sa mga lalaking nakaupo sa table 3. Pasensya ka na talaga, Jules ha. Pati tuloy ikaw na damay pa. Aniya na natatawa naman itong ikinakamot sa ulo. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Hindi naman ako ganun kabagal sa pagbihis. At isa pa, sakit siya ng trabaho mo. Dagdag pa niya. Ano na lang ang iisipin ni sir kapag nakita niyang nagsiserve ka ng drink sa labas? Okay lang yan. At huwag ka mag-alala dahil si Sir Jun din naman ang nag-utos sa akin kanina. Malakas ka naman sa akin. At isa pa, Cindy, hindi naman abala sa akin since hindi naman ako busy kanina.
Sambit ni Jules bago niya inabot kay Cinderella ang notepad at pen na dinampot niya kanina sa bag nito. Sige na, mag-umpisa ka na. Baka mapagalitan ka pa ni Sir June. Salamat ulit. Aniya bago siya nagmamadaling nagtungo sa loob ng restaurant. May 3 taon na si Cinderella sa trabaho niya rito sa restaurant. Isa siyang serbidora kaya naman kahit na medyo hectic ang schedule niya sa trabaho, hindi niya pa rin nakakaligtaang kamustahin ang mga magulang niya. Kahit na minsan ay ginagabi na siya ng uwi sa tuwing mag-overtime siya sa trabaho. Medyo malaki ang restaurant kaya naman medyo marami rin ang serbidora roon. Kilala na rin naman siya ng manager dahil itanggi niya man o sa hindi ay medyo malaking asset si Cinderella sa restaurant at hindi niya ito kailanman tatanggalin kahit na minsan ay madalas itong nahuhuli sa trabaho nitong mga nakaraang araw. Nako, buti na lang hindi ka tinanggal ni Sir June. Natatawang saad ni Chelsea bago siya sumandal sa counter nang nag-break time sila ng mga oras na yon. Alam mo ba yung baguhan na tinanggap lang last week? 20 minutes lang na late, natanggal niya kaagad. Natawa si Jules sa tabi nila. Bago nga hindi ba? Kapag bago ka sa trabaho mo, syempre kailangan mong magpa-impress. Aniya na mong pinagtanggol ang serbidorang natanggal kahapon. So, kapag matagal na sa serbisyo, allowed nang mahuli sa call time, ganon? Hoy, baka mag-away pa kayo dyan. Sabat ni Ana bago siya bumaling ng tingin kay Cinderella na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang umuso sa gilid. Ikaw kasing babae ka. Bakit nahuli ka kanina? Tama si Chelsea. Pasalamat ka talaga at matagal ka nang kilala ni Sir June. Dahil kung hindi, nako, baka matagal ka na niyang tinanggal sa trabaho mo. Nagkaroon lang kasi ng aberya sa bus kanina na sinasakyan ko. Sagot niya na halata naman sa mga kasamahan niya na hindi sila kumbinsido. Hindi kayo naniniwala? Gusto niyo ba ng resibo? Tanong niya na ikinatawa nilang 4. Hindi rin naman nagtagal ang usapan nila tungkol sa bagay na yon dahil sa ibang bagay na tumalo ng usapan nila. Aminin man ni Cinderella o hindi, ay medyo malaki ang pasasalamat niya sa mga kaibigan. Lalong-lalo na kay Jules na walang ibang ginawa kung hindi ang suportahan siya sa lahat ng mga bagay at problemang meron siya. Para bang nagkaroon siya ng kapatid sa Maynila simula nang dumating si Jules sa buhay niya. Kahit na minsan na ring nasira ang pagkakaibigan nila noon ang dahil sa biglaang pagkakagusto ni Jules sa kanya, hindi pa rin iyon naging dahilan upang tuluyang masira ang relasyong meron sila noon. Sa kabutihang palad ay open-minded naman ang kaibigan niya kaya naman hindi nagkaroon ng lamat ang pagkakaibigan nila, lalo na nang binasted niya ito sa panliligaw niya noon sa dalaga. Naiintindihan naman kita, Cindy. Alam ko naman na kapatid lang ang turing mo sa akin. Sagot ni Jules sa kanila nang muling maungkat ang tungkol sa nakaraan nilang dalawa. Bahagyang tumawa si Jules kaya naman kahit na papaano ay muling gumaan ang pakiramdam nila sa isa't isa. Siguro nga ay isa iyon sa mga bagay na ipinagpapasalamat ni Cinderella sa kanya. Kung hindi lang talaga open-minded si Jules sa ganoong klase ng rejection at kung nag-i-insist siya sa panliligaw sa dalaga kahit na wala na siyang pag-asa rito, baka nga matagal na rin nag-resign si Cinderella sa trabaho. Ayaw niya kasi ng may nobyo o kahit na sinong umaaligid sa kanya sa trabaho dahil naniniwala siya na distraction lang ang aabutin niya kung sakali mang tumanggap siya ng manliligaw. Salamat ulit sa paghatid. Paalam ni Cinderella. Nakangiti lang siyang tinanguan ni Jules bago nito sinuot ang helmet niya at sumakay na nga sa motor na ginamit niya sa paghatid sa dalaga. Pinanood pa muna ni Cinderella na makaalis ang binata bago pa man siya pumasok sa apartment na tinutuluyan niya. Aminin niya man o sa hindi ay tila ba malaking na itutulong sa kanya ng trabaho niya ngayon. Kilala si Cinderella bilang isang mahiyain at tahimik lang sa trabaho niya. Iyon din ang dahilan kung bakit iilan lang mga katrabaho niyang nakakaintindi sa sitwasyon niya ngayon. Malaking pasasalamat niya dahil kahit na ganoon ay wala namang nambuyo sa kanya. Noong una meron. Pero siguro dahil rin sa baguhan pa siya noon. Simula naman nang tumagal na siya sa restaurant na pinapasukan niya, wala na rin namang naglakas ng loob na manggulo sa kanya, maliban sa mga kaibigan niya. 4 minutes na lang. Natatawang sambit ni Ana bago siya nito tinapik sa balikat na ikinanguso niya na lang. Muntik ka na namang malate. At least maaga na siya ngayon kumpara kahapon. Sabat naman ni Chelsea bago sila nagtawanan ni Ana. Walang ibang nagawa si Cinderella kung hindi ang bumuntong hininga na lang bago ngumiti sa mga kaibigan niya at nagtungo sa locker upang magpalit ng uniforme.
Hindi pa man nagsisimula ang trabaho ay tinawag na sila ni June para sa isang mabilis na meeting. Nasa 12 mga waitress at tauhan ng restaurant na yon at ang 7 sa kanila ay nasa duty ngayon. Kasama na roon si Cinderella kasama ng mga kaibigan niya. Oh, usal agad ni June nang makita niya si Cinderella na naroon ngayon at mukhang maaga na sa duty ngayon kumpara nitong nagdaang mga araw. Ang aga mo yata. Wala bang aberya sa bus na sinasakyan mo? Biro nito, dahilan upang magtawanan ng mga kasamahan niya. Nang dahil sa sinabi nito ay walang ibang nagawa si Cinderella kung hindi ang nangingiti na lang na nagbaba ng tingin. Sa loob ng halos 3 taon niyang pagtatrabaho sa restaurant na iyon, kilalang kilala niya na ang ugali ng manager niya. Minsan ay hindi niya mahulaan ang ugali nito. Minsan ay nagbibiro. Madalas naman ay seryoso. Depende siguro sa tikwas ng mood niya. Kapag wala sa hulog, magdasal ka na. Siguro nga ay patibayan na lang ng loob sa trabaho niya. Kung sensitive ka sa trabaho mo, hindi ka pwedeng makihalubilo sa kanila. Lalong-lalo na sa manager nila ngayon. Bakit, sir? Pangunguna ni Chelsea na animong kuryoso sa biglaang meeting sa kusina. May problema po ba kaya may meeting? Wala naman, sagot nito bago tumikim at bumaling ng seryosong tingin sa kanila. Sa katunayan, may bagong pasok ngayon. Nako! Usal agad ni Ana bago siya dismayadong napailing na nakakuha sa atensyon ng lahat. Paniguradong matatanggal agad yan. Paano mo nasabi? Tanong ng isa nilang kasamahan na ikinanguso niya. Bago Natatawa niyang biro. Ilang minuto pa silang nagdiskusyon tungkol sa bagay na yon bago muling kinuha ni June ang atensyon nila sa pagtikim pa lang nito. Tinanong ko yung management kanina pero ang sabi nila, ipasok na lang daw. Wala naman silang ibang sinabi sa akin kaya pumayag na ako. Halata naman sa mukha ng bago na wala pa siyang experience sa kahit anong trabaho kaya aniya bago nagkibit ng balikat at bumaling ng tingin kay Ana. Since ikaw ang may pinakamatagal na experience sa trabaho mo, ikaw munang mag-train sa kanya. Bago natin yung dishwasher, kung magreklamo man sa trabaho niya, buksan mo lang yung freezer at ipasok mo sa loob. Biro nito bago sila nagtawanan. Matapos ang meeting nilang yon ay mabilis din silang bumalik sa kani-kanilang mga posisyon sa trabaho. May 1 oras ang nakalipas simula nang matapos ang meeting nila, kaya naman hindi nila naiwasang mapaisip kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin yung baguhan na tinutukoy ng manager nila kanina. Hindi ko alam. Ang sabi ni Sir June ngayon daw papasok ang lalaking yun. Singhal ni Ana bago siya lumingon sa relos niya. Anong petsa no? Bumaling ng tingin si Jules sa kanya bago mapanuksong umiti kay Cinderella. May tumalo na sa personal record mo. Biro niya na ikinatawa lang nila. Akalain mo yon? May mas babagal pa pala kay Cinderella. Biro ni Chelsea sa kanya na ikinapula palalo ng mukha niya. Hindi na rin ako magtataka kung magkatuluyan kayong dalawa. Ugali at oras pa lang ng pagpasok sa trabaho. Bagay na kayo. Mag-walk out talaga ako kapag nalaman kong Prince ang pangalan ng lalaking yon. Dagdag ni Ana. Natigil lamang sila sa pagkukwentuhan ng bumukas ang pintuan ng locker kung nasaan sila at ibinulugan nito ang isang binata. Agad na tumama ang mga mata nito kay Cinderella at ang dahil na rin siguro sa nangyari ay walang iba nagawa si Cinderella kung hindi ang magbaba ng tingin. Ikaw talagang lalaki ka! Saad agad ni June nang sandaling pumasok siya kasunod ng binatang kakapasok lang. Ikaw yung bago, hindi ba? Bakit ngayon ka lang? Hindi ka ba na-remind ng management na 8:00 ang pasok? Dapat nga 7:45 naririto ka na para maglinis at magugas ng plato. Dagdag pa niya. Pasensya na po sir, nagkaroon lang ng... Oops, tanghaling tapat. Pigil sa kanya ni June na animong may ideya na siya sa gagawing rason ng binatang nasa harap niya. Magbihis ka na ng uniforme mo. Utos niya rito, bago bumaling sa mga nakatitig sa kanya sa loob. At kayong 4, magsipagbalik na kayo sa trabaho ninyo. Hindi yung puro chismis ang inaatupag ninyo. Anong oras na Dagdag niya pa bago siya umalis sa lugar na yon. Walang ibang nagawa si Cinderella kung hindi ang mapatitig sa isa't isa. Mauuna na ako, sabit ni Cinderella sa mga kasamahan bago siyang umiti sa bagong pasok na lalaki at lumabas na nga sa lugar na yon. Si Sander ang lalaking bagong pasok. Sa katunayan nga ay wala naman talaga sa loob niyang pumasok sa ganitong klase ng trabaho.
Gayong sanay siya sa trabaho sa opisina. Nagkaroon na siya ng interes na pumasok dito dahil sa kagustuhan niyang manmanan ang dalagang nauna nang lumabas sa mga kasama niya. Kahapon lang ay nagkaroon sila ng meeting sa restaurant na yon kasama ng mga magulang niya. Isa si Cinderella sa mga serbidorang nag-assist sa kanila ng mga magulang niya at hindi niya rin maitatangging sa unang tingin pa lang nito ay nagkaroon na siya ng interes sa dalaga. Hindi niya alam kung bakit pero tila ba nakuha agad ng dalagang yon ang atensyon niya nung unang kita niya pa lang dito. Ako nga pala si Jules at itong mga kaibigan ko, si Chelsea at si Anna. Si Anna ang gagabay sa'yo since hindi ako pwede. Pakilala sa kanya ng lalaki kasama nila roon na marahan niyang tinanguan at ikinangiti. Dito sa kitchen, bawal ang babagal-bagal. Kahit na dishwasher ka, dapat mabilis kang kumilos at dapat flexible ka rin. Hindi dahil tapos ka na sa trabaho mo o ibig lang sabihin na tapos ka na talaga. Kung kinakailangan sa kitchen ng tulong mo, tutulong ka ron. Medyo mabigat ang duty at responsibilidad natin sa trabaho. Pero kung kaya mo naman, kailangan kainanin mo talaga. Walang lugar ang pagsuko rito. Naiintindihan mo ba ako? Sander, dugtong niya bago siya naglahad ng kamay sa mga kasama niya na tinanggap naman ng mga ito. Nice to meet you all. Wow! Usal ni Chelsea bago siyang magikik nang matapos niyang tanggapin ang kamay ni Sander. Ang kinis at ang lambot ng kamay mo ah. Siguro tamad ka sa gawaing bahay ano? Manahimik ka nga. Singhal sa kanya ni Anna bago siyang ngumiti sa binata. Ganito lang kami ng mga kaibigan ko, pero mababait kami. Yung babaeng naunang lumabas siya si Cinderella. Tahimik lang yon at bihira lang kung makipag-usap. Kung hindi ka man niya kibuin, normal lang yon. Ganon lang talagang ugali niya. Aniya na ikinangiti naman ni Sander bago siya tumango rito. Oh well, mag-umpisa na tayo sa trabaho. Dagdag pa nito bago siya nito tinalikuran upang samahan siya sa lababo kung saan siya magtatrabaho. Lumaki si Sander sa isang mayaman at kilalang pamilya. Ang pamilya lang naman ang may pinakamalaking negosyo sa bansa nila. May sarili silang airline at halos nasa 13 na ang hotel at restaurant na pinapatakbo ng mga magulang niya sa buong bansa at kasama siya roon. Sa katunayan nga ang restaurant na pinagtatrabahuhan ni Cinderella ay pagmamay-ari ng pamilya niya at siya mismo ang nagpapatakbo nito. Hindi kailanman nagpakita sa publiko si Sander kahit na lumaki sa mayaman at kilalang pamilya. Ni minsan na hindi siya nagpakita sa mata ng publiko. Gusto niyang mamahala ng tahimik. Ultimong pagpunta sa maraming business trips ay kinaayawan niya. Sa katunayan nga hindi niya hilig ang magpakita sa mata ng nakararami, kaya naman hindi na rin siya nagtaka pa ng isa sa mga empleyado niya sa restaurant na to ang hindi nakakilala sa mukha niya. Ano kayang iisipin nila kapag nalaman nilang ako ang nagmay-ari ng restaurant na to? Tanong niya sa isip habang patuloy siya sa paghuhugas ng plato. May 2 linggo na siya sa trabaho niyang yon. Aminin niya man o sa hindi ay unti-unti na siyang nasasanay sa trabaho niya. Maging ang katawan niya ay nasasanay na rin sa oras ng pasok niya sa umaga. Hindi tulad noon na hawak niya ang sarili niyang oras sa trabaho. Iba na ang takbo ng lahat ngayon. Wala man siyang nararamdamang pagsisisi sa sarili niya dahil aminin niya man o sa hindi ay nag-e-enjoy siya rito ngayon kumpara sa opisina niya na wala naman siyang ibang kasama kung hindi ang mga papeles at dokumento niya na kailangan lang permahan. Dito kahit napapaano ay nasasanay siya sa mga trabahong maliliit. Siguro ay ito na rin ang magiging stepping stone niya sa lahat. Ito na rin ang stepping stone niya para mapalapit kay. Pasensya na sa nangyari kanina, sambit ni Cinderella bago niya inilapag ang mga platong dala niya sa lababo. Agad na natigilan si Sander bago siya bumaling ng tingin kay Cinderella na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang tumitig sa sink kung saan niya inilapag ang mga platong nanggaling sa labas. Mabait naman na tao si Jules. Baka napikon lang siya kaya kanya napagtaasan ng boses kanina. Pagpasensyahan mo na siya, Sander. Nasa ospital kasi ang nanay niya ngayon at nangangailangan ng operasyon sa bituka. Mahaba nitong paliwanag bago bumaling sa kanya at ngumiti na ginantihan niya naman. Alam mo naman si Jules, kaisa-isang anak lang ng mga magulang niya. Wala siyang ibang pinagkukuhanan ng lakas kung hindi ang nanay niya kaya pagpasensyahan mo na siya. Huwag ka mag-alala dahil pinagsabihan na rin namin siya ng mga kaibigan ko. Alam ko naman yon, Cinderella. At saka alam ko rin sa sarili ko na may kasalanan din naman ako sa nangyari.
Aniya bago siya bahagyang natawa nang muling maalala ang nangyari kanina. May kasalanan ako. May 2 linggo na ako rito sa trabaho ko pero hanggang ngayon, nagkakamali pa rin ako. Kahit sino naman mapipikon. Sabat ni Chelsea nakakapasok lang sa kitchen kung nasa ng dalawa. Mapaglaro siyang bumaling ng tingin sa dalawa bago napanguso ng maalala ang nangyari kanina. Ikaw na rin mismo ang nagsabi. May 2 linggo ka na sa trabaho mo pero hanggang ngayon, hindi ka pa rin bihasa sa paghuhugas ng plato. Yung totoo, Sander, anak mayaman ka ba talaga? Osyoso nito na ikinanguso niya na lang. Ibang pakiramdam ko sa'yo eh. Siguro nagpapanggap ka lang ano? May minaman-manan ka ba rito sa loob? Alam mo Chelsea, tumigil ka nga. Sabit ni Cinderella bago umismid sa kanya na ikinatawan niya na lang. Masyado ka nagiging addict sa K-drama. Walang ganon sa Pilipinas. Lalong-lalo na dito sa trabaho natin, okay? Aniya bago bumaling ng tingin kay Sander. Yung sinabi ko sa'yo pagpasensyahan mo na si Jules. May pinagdaraanan lang, kaya ganon. Speaking of Jules, kita ko nga sa mukha niya na problemado siya. Sabat ni Chelsea sa kanya na animong naaawa pa sa problemang kinahaharap ng kaibigan nila. Alam mo kung may pera lang ako, hindi talaga ako magdadalawang isip na tumulong sa kanila ng nanay niya. Hoy mga babae, anong ginagawa niyo rito? Singal ni Ana bago niya kinurot ang dalawa sa tagiliran na ikinaarko naman ng mga likod nito. Magsibalik na kayo roon sa mga areas ninyo at maraming tao doon. Dagsa! Bumaling siya kay Sander at ngayon ay walang ibang ginawa kung hindi ang magpatuloy sa paghuhugas ng pinggan. At ikaw Sander, ipinapatawag ka ni Sir June sa opisina niya ngayon. Ako? May iba pa bang Sander rito? Taas kilay na biro ni Chelsea bago humagalpak sa kakatawa. Walang ibang nagawa si Ana kung hindi ang umismid sa kanya bago tumango sa binatang naghihintay ng isasagot niya. Oh, kagagaling niya lang sa meeting kasama ng mga owner. Hindi ko alam kung bakit pero namumutla na siya nung kinakausap ko kanina. Sagot niya bago nagkipit ng balikat sa kanya. Advance good luck nga pala sa mga platong nabasag ninyong dalawa ni Jules kanina. Baka iyon din ang dahilan sa kung bakit kanya ipinapatawag. Sambit ni Chelsea dahilan upang makuha niya ang atensyon ng mga kaibigan niya. 2 lang yan eh. It's either ipapabayad sa inyong dalawa ni Jules lahat ng mga plato at basong nabasag ninyong dalawa kanina, o baka naman, sisisantihin kayong dalawa ng dahil sa nangyari. Hindi naman siguro. Sagot ni Cinderella bago bumaling ng tingin kay Sander at ngumiti. Hindi naman ganun si Sir at isa pa, alam niyo naman ang problema ang kinahaharap ni Jules ngayon kaya imposibleng tanggalin siya sa trabaho niya. Sobrang daling sabihin sa'yo niyan. Palibhasa kasi paborito ka ni Sir June. Sambit ni Chelsea bago pabirong umismid sa kanya at humalukip-kip mismo sa harap niya. Siguro may relasyon kayo, no? Ano? May relasyon kayo ng manager natin? Taas kilay na baling ni Sander sa kanya dahilan upang mas lalo lamang mamula ang mukha ni Cinderella. Totoo ba yon? Ano ka ba naman, Sander? Nagbibiro lang ako. Bawi agad ni Chelsea bago siya natatawang umiling sa binata na ngayon ay kunot noo pa rin nakatitig kay Cinderella na ngayon ay wala namang ibang nagawa kung hindi ang umuso sa kanya at namumulang nag-iwas ng tingin sa mga kaibigan niya. Ang bilis mo namang mauto. Siguro uto-uto ka, no? Marami pang sinabi si Chelsea na pang-aasar sa kanya. Sa halip na pakinggan ang lahat ng iyon ay naging abala pa ang isip niya sa maraming bagay. Hindi niya alam pero tila ba may inis siyang nararamdaman nang sinubukan ni Chelsea na ipares ang manager niya ngayon sa babaeng pinopormahan at lihim niyang pinagmamasdan mula sa malayo. Wala siyang karapatan kay Cinderella pero hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang pakiramdam niya ngayon. Kung umasta siya ay para bang sa kanya na ang dalaga at pagmamayari niya na ito na kung tutuusin nga ay wala naman siyang pag-asa rito. Ni hindi nga siya makaporma ng maayos dito dahil kakakilala lang nilang dalawa. Pagkatapos ay malalaman niyang tungkol sa manager nila at sa babaeng pinopormahan niya. Have a seat, sir. Sambit ni June bago niya iminuwestra sa binata ang upuan. Kung hindi pa man po kami nag-meeting ng management kanina kasama ng chairman, hindi ko pa po malalaman na kayo po palang owner ng restaurant na to.
Nahihiya nitong sambit na tipid na ikinaangat ang labi niya para sa isang ngisi. Hindi ko lang po maintindihan kung bakit kayo nag-apply bilang dishwasher sa sarili niyong restaurant. I mean, pwede naman po kayong magtrabaho rito pero hindi sa ganitong klase ng posisyon, sir. Alagang-alaga kayo ng mga magulang niyo at sobrang taas ang pinag-aralan niyo pero naririto kayo sa kusina para maghugas ng plato. Sa katunayan nga po ay gusto ko rin sanang humingi ng paumanhin dahil napagtaasan kita ng boses nung una. It's okay. Ginusto ko rin namang itago sa inyo ang identity ko. So I expected that. Pero sir, nahihiyang muling sambit ni June dahilan upang mapasandal siya sa kinauupuan niya. Pwede ko po bang malaman kung bakit kayo nag-apply bilang dishwasher dito? Baka po may maitutulong ako sa inyo kung sakali man. Para man, alam niyo na po, para makabawi man lang sa nagawa ko nung una. Dagdag pa ni June bago ngumiti sa kanya. Isang buntong hiningang pinakawalan niya at nang may maisip na ideya ay tsaka lang siya ngumiti sa matandang lalaki na kaharap niya. Actually, mukhang kailangan ko ng tulong mo, Mr. Valdez. Sambit ni Sander sa kanya bago ngumiti. Sa mga lumipas na linggo ay nagpatuloy lang si Sander sa pagtatrabaho niya sa kusina. Minsan ay madalas siyang mahuli sa trabaho niya bilang dishwasher sa restaurant na yon dahil sa pag-aasikaso niya sa mga trabaho niyang natatambak sa opisina pero ginagawa niya naman ang lahat ng makakaya niya para lang makahabol. Wow, late ka na naman. Puna ni Chelsea nang sandaling makasalubong niya ito sa kusina. Alam mo, bagay talaga kayo. Nino na naman. Singhal niya, ngunit may bahid na nangiti ang labi niya. Kung kani-kanino man naman ako pinapares. Nagsasabi lang naman ako ng totoo, ano? Sambit ni Chelsea bago na mewang at humalakak. Tulad mo, may ilang araw na rin nahuhuli sa trabaho si Cinderella. Hindi mo alam kung may problema ba siya sa apartment niya o ano. Palagi na lang nahuhuli. Alam mo bang hindi naman yan ganyan ang huli? Si Cinderella? Oo. Sagot ni Chelsea sa kanya na animong may natumbok pa siya sa sinabi niya kahit na wala naman. And speaking of her, there she is. Dagdag pa niya bago sila bumaling sa babaeng kararating lang at animong hinahabol ng maraming kabayo nang dahil sa paghahabol ng hininga. Diyos ko, kayong dalawa, anong petsa na? Petsa de peligro na pero kayo nasa kalsada pa rin. Sobrang bagal kasi ng bus na nasakyan ko. Ewan ko sa'yo. Sambit ni Chelsea sa kanya kasabay ng pag-irap na tinawanan naman ni Cinderella. O siya, babalik na ako sa area ko. Kayo na ng kakambal mong bahala dyan. Dagdag pa niya bago siya umismid sa dalawa at lumabas na nga ng kitchen. Walang ibang nagawa si Sander kung hindi ang mangiti na lang. Napansin ni Cinderella ang multo ng ngiti sa labi ng binata kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mapangiti na lang bago namumula ang mukha na nag-iwas ang tingin sa binata. Sa mga lumipas na araw ay nagpatuloy lang ang ganong tagpo sa trabaho nila. Madalas kung makita ni Cinderella na nakatitig sa kanya si Sander at kapag naman nakita ni Sander na napansin na ni Cinderella ang titig niya, sa halip na mag-iwas ang tingin dito ay wala siyang ibang ginagawa kung hindi ang ngumiti pabalik dito. Ni hindi man lang siya nakaramdam ng pagkailang tulad ng nararamdaman ni Cinderella. Kaya naman mas lalo lang naiilang si Cinderella sa kanya. Teka, sandali lang Cinderella. Saad ni Sander sa kanya na sinadya pang takbuhin ang distansya nilang dalawa para lang makasabay siya sa paglalakad pa uwi sa dalaga. Medyo malalim ng gabi Bakit hindi ka malang maghanap ng taxi? Baka may masamang mangyari sa'yo kapag mag-isa ka lang na maglakad sa lugar na to. Iba ng panahon ngayon. Sanay naman na ako, Sander. Huwag ka nang mag-alala. At saka ngayon lang naman Wala kasi si Jules kaya heto. Aniya bago matamis ang ngumiti sa kanya na ikinakunot naman ang noo ni Sander. Ikaw ba? Sa Santa Monica ka rin ba? Bakit hindi ka mamamasahe? Si Jules ang madalas na maghatid sa'yo pa uwi. Kunot na ang tanong nito na para bang iyon lang ang tanong na rumihistro sa isip niya. Bakit si Jules? Bahagyang umawang ang labi ni Cinderella bago siya napatanong sa sarili. Kaibigan ko kasi si Jules at medyo malapit ang mga bahay namin sa isa't isa. So, minsan isinasakay niya ako sa motor niya. Mas nakakatipid nga ako kapag isinasakay niya ako Wala rin naman akong pera pang pamasahe kaya malaking bagay na sa akin yung ginagawa niya.
Sagot ni Cinderella sa kanya bago kumunot ang noo niya at napabaling ng naguguluhang tingin sa binata. Wala namang ibang nagawa si Sander kung hindi ang kunot noong mag-iwas ang tingin sa dalaga, lalo na nang bumaling ito ng tingin sa kanya. Bakit mo nga pala naitanong? Wala, sagot nito sa kanya. Sa mga sumunod na araw ay naging ganun muli ang tagpo nila. Dahil nga sa kailangan ng pera ni Jules para sa operasyon ng nanay niya, hindi na rin siya nagdalawang isipan na ibenta na lang ang motor na pagmamay-ari niya para lang may makalikom na pera. Dahil nga sa 2 taon na nila itong ginagamit bilang service, hindi na rin nila napigilang malungkot. Lalong-lalo na si Cinderella na animong napamahal na rin sa motor ng kaibigan. Huwag kang mag-alala, mababawi rin natin si Yogurt. Aniya sa kaibigan na malungkot na lang nanginitian ni Jules. Nagpatuloy lang si Cinderella sa trabaho niya habang si Sander naman ay animong nawala ng gana sa trabaho. Nang dahil sa mga ikinikilos niya ay hindi na rin naman napigilan ni Ana na magalit sa kanya dahil tila ba nagkakanda patong-patong lang ang trabaho nila nang dahil kay Sander at sa kilos nito sa trabaho. Bakit ang bagal-bagal mo dyan? Kunot noong tanong nito sa kanya habang naroroon sila sa lababo. Lalaki ka ba talaga o babae ka lang na nagbabalat kayo? Wala lang ako sa mood, Ana. Trabahador ka dito, Sir Sander, ano ba? Natatawa nitong sanghal na lihim niyang inismeran. Binabayaran ka rito para magtrabaho. Hindi para magpabebe, okay? Hindi ka ba na-remind ni Sir Valdez tungkol sa duties at responsibilidad mo sa trabaho? If I were you, gagalingan ko dahil ito ang first work mo. Hindi pwedeng kesyo wala ka sa mood, pwede ka nang kumilos ng ganyan. Restaurant ang area ng trabaho mo. Naririto ka para kumita ng pera, okay? Ana! Nawala ang titig ni Ana kay Sander nang bigla na lamang may pumasok na manager nila sa kitchen bago siya pumagitna sa dalawa. Kung hindi pa man siya pumagitna ay may posibilidad pa na baka magkasabunutan ng dalawa ng dahil sa tensyon. Ano nangyari dito, Ana? Tiimbagang nitong sambit bago pa sikretong bumaling ng tingin kay Sander na ngayon ay seryoso lang na nagpapatuloy sa paghuhugas ng plato. Bakit mo sinisigawan at pinagagalitan si Sander? Hindi niya ginagawa ng maayos ang trabaho niya, sir Sambit ni Ana habang nakatitig sa tambak ng mga plato sa lababo. Kayo na rin mismo ang nagsabi na ako magte-train sa kanya. Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Kaya kapag may hindi ako nagustuhan, pupunahin ko. At isa pa, trainee pa lang siya. May posibilidad na baka matanggal ulit siya. Ayokong mangyari sa kanya yung nangyari kina Clement. Kaya pinagsasabihan ko siya. Pero hindi mo siya kailangang sigawan, Ana. Dahil ano po? Bakit po? Tanong ni Ana sa kanya bago kunot noong bumaling ng tingin sa manager niya. Bawal ko na po bang gawin ang responsibilidad ko bilang trainer niya, sir? Ana. Okay lang po, sir. Ginagawa ko lang din naman ang trabaho ko at responsibilidad naman ni Ana. Napagalitan ako. Lalo na kapag nawawalan ako ng interes sa trabaho ko. Sabat ni Sander para lamang mahinto ang dalawa sa sagutan nila. It's okay, sir. I can handle it. Pero, hindi na magawang dugtungan pa ni June ang sinabi niya nang makita niya ang bahagyang pag-angat ng kilay ni Ana sa kanya. Base sa mukha nito ay animong may naiisip siyang kung ano-ano. Sa halip na ipaglaban pa si June ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang tumikim dito. Ayoko magkaroon ng iringan sa pagitan ninyong dalawa kaya sa susunod na linggo ay si Cinderella nang papalit sa'yo, Ana. Saad ni June. Agad na natigilan si Sander sa paghuhugas ng plato. Ngunit hindi rin naman iyon nagtagal. Bakas naman ang pagkabigla sa mukha ni Ana. Gusto niya pa sanang magtanong tungkol roon. Ngunit hindi niya na pinagbigyan ang sarili niya. Sa katunayan nga ay kotang-kota na siya kay Sander. At sa tingin niya ay mas mabuti pa ngang mangyari ang bagay na yon kesa sa makasama niya ulit sa iisang lugar ang binatang sinisigawan niya lang kanina. Ilang beses niya na itong pinagsabihang ayusin ang trabaho niya pero wala naman itong ibang ginagawa. Hindi niya rin maintindihan kung paano natanggap si Sander kung ganitong ipinapakita niyang kilos sa kanila, lalo na ngayong hindi pa naman siya regular sa trabaho niya. Late ka na naman. Puna na naman ni Chelsea na makasalubong niya sa pintuan ng dining si Sander. Alam mo, duda na ako sa'yo May relasyon ba talaga kayo ni Sir June kaya hindi kanya pinupuna?
Relasyon na naman? Ano na namang sinasabi mo? Natatawang sagot sa kanya ni Sander. Bago siya umaling at may ngiti niyang nilagpasan. Napansin ni Ana iyon kaya naman nang makalagpas si Sander kay Chelsea ay iyon ang ginamit niyang pagkakataon upang mapalapit sa dalaga. Duda talaga ako dyan kay Sander. Samit ni Chelsea nang tumambi sa kanya si Ana habang nakatitig sila sa binatang naglalakad patungo sa locker room. Pakiramdam ko may something talaga, Ana. Kung makakilos at kung makaasta kasi siya para bang may posisyon siya sa restaurant na to. Yun din nga ang tingin ko eh. Sagot ni Ana sa kanya, dahilan upang bumaling ng tingin si Chelsea sa kanya. Nitong nakaraang linggo'y muntik na kaming mapangbuno sa kitchen. Dumating na lang si Sir June kaya hindi ko siya nasapok. Ito namang manager natin, hindi pa man pinapakinggan yung side ko. Para bang nakakampi na kaagad kay Sir Sander. My God, what if? Sambit ni Chelsea bago bumaling sa harap. What if may relasyon silang dalawa ni Sir June? Oh, ha? Sambit ni Ana bago siya kunot noong bumaling kay Chelsea na animong seryoso pa sa sinabi niya. Alam mo Chelsea, minsan wala ka talagang kwentang kausap eh. Ani yan na ikinatawa na lang nito. Hindi na nagulat si Sander na makasalubong niya sa locker si Cinderella. Bahagya pa siyang napaayos sa pagkakatayo niya at ngumiti sa dalaga na animong nakakita ng multo sa biglaan niyang pagsulpot sa harap nito. Kararating mo lang din? Tanong niya sa dalaga bago siya dumiretso sa locker niya. Hindi na rin siya nahiya pa sa dalaga dahil kahit na naroroon si Cinderella sa gilid niya, nagawa niya pa rin kumuha ng lakas ng loob upang magbihis sa harapan nito. Nang dahil sa nangyari ay agad na tumalikod si Cinderella sa gawin niya kaya naman bahagya pa siyang natawa sa isip niya. Magpaalam ka naman bago ka maghubad. Sambit ni Cinderella bago siya napanguso at nagmamadaling lumabas mula sa locker room. Simula nang inilipat ni June si Ana sa labas, si Cinderella nang pumalit sa pwesto niya sa pagtuturo at pagtulong kay Sander sa kusina. Kahit na papaano ay naging komportable na rin si Cinderella kay Sander. Dahil bukod sa madaldal ito, hindi rin naman ito ganong kahirap pakisamahan. Marami itong ikinakwento sa kanya tungkol sa business na hindi niya naman masundan dahil hindi naman siya interesado sa bagay na yon. Bakit siya magkakaroon ng interes sa isang bagay na ni minsan ay hindi niya naman naranasang hawakan, hindi ba? Kahit na papaano ay naging maganda naman ang pagtatrabaho niya sa kusina. Hindi tulad sa dining. Hindi siya masyadong pagod dito. Hindi rin naman siya nakakaramdam ng bagot dahil naririto naman si Sander upang kausapin siya ng kausapin. Kahit na minsan ay lumulutang na rin ang isip niya sa kung ano-anong bagay. Hindi nagtagal ay unti-unti na rin silang nagkalapit. Maging si Chelsea ay nahihiwagaan na rin dahil ito pa lang ang kauna-unang pagkakataon na nakita nilang komportable si Cinderella sa isang tao. Sa kabilang banda naman ay wala namang ibang nagawa si Jules kung hindi ang magselos mula sa malayo. Nang hindi na makayanan ng selos niya ay wala na rin siyang nagawa kung hindi ang mag-resign sa trabaho. Ni hindi na rin siya nagpaalam pa kay Cinderella. Kaya naman pakiramdam ni Cinderella ay tuluyan na siyang iniwan ni Jules. Neha-neho ay wala man lang itong naging paalam sa kanya. Kaya naman nakaramdam pa siya ng dismaya at tampo para sa kaibigan. Hanggang sa unti-unti ay nagkaroon na ng pagkakataon si Sander na umamin ng nararamdaman niya sa dalaga. Hindi rin naman naging mahirap sa kanyang umamin. Tuwa rin naman ang una niyang naramdaman, lalo na nang malaman niyang parehas lamang sila ng nararamdaman para sa isa't isa. Gusto rin kita. Nahihiyang sambit ni Cinderella. Nang dahil sa labis na tuwa ay hindi na naman napigilan ni Sander ang hilahin palapit sa kanyang dalaga upang gawaran ng isang mahigpit na yakap na ikinatuwa naman ito. Doon lang napatunayan ni Sander na seryoso siya sa dalaga. Ang ugali ng dalagang ito ang hinahanap niya nung una pa lang. Sa kauna-unahang pagkakataon ay tumibok ang malamig niyang puso. Ang buong akala niya hindi na niya makikilala pa ang babaeng magpapainit sa puso niya. Ngunit ang dumating si Cinderella sa buhay niya, doon lang niya naramdaman ang kagustuhang magkaroon ng pamilya. Doon niya lang napatunayan sa sarili niya na siguradong sigurado na siya kay Cinderella. At siguradong sigurado na siya sa sarili niya na ito na ang babaeng gusto niya makasama ng panghabang buhay. Balita ko, may girlfriend ka na. Sambit ng nanay ni Sander nang sandaling bisitahin niya sa penthouse nito ang anak. Sinabi sa akin ng sekretarya mo na nitong mga nakalipas na buwan ay wala kang ibang ginawa sa opisina mo.
Madalas kang umalis tuwing umaga at babalik ka lang kapag pumatak ng alas 4 ng hapon sa orasan. Umamin ka nga sa akin, Sander. May iba ka pa bang pinupuntahan o may girlfriend ka nang pinaglalaanan mo ng oras? Taas kilay nitong osyoso sa mga gawain ng anak niya. At kung totoo man ang balitang may pinapormahan ka ng babae, bakit hindi mo siya ipakilala sa akin, Aber? Ikinakahiya mo ba siya? Alam ko kasi nahuhusgahan mo siya, Mama. Wow! Natatawa nitong usal na lihim na inismera ni Sander. Anong tingin mo sa akin, Sander? Judger. Anak kita, Sander. At may karapatan akong husgahan lahat ng babaeng ginugusto mo. Kaya nga ayaw ko siyang ipakilala sa'yo dahil alam kong ganyan ang sasabihin mo. Sabit ni Sander bago siya tumayo sa sofa habang ang nanay niya naman ay walang ibang nagawa kung hindi ang namamanghang na pabaling ng tingin sa kanya. Umuwi ka na, Mama. May gagawin pa ako sa opisina. Hindi ako matatahimik hanggat hindi mo na ipapakilala sa akin yung girlfriend mo, Sander. I swear, hindi kita patatahimikin. Sabit nito na ikinakunot na lang ng noon niya bago siya dismayadong napailing sa sarili. Huwag mo kong hintayong mag-hire ng private investigator para lang pasundan niyang... Fine, sabit ni Sander bago siya bumaling ng tingin sa nanay. Pero ipangako mo sa akin na hindi mo siya huhusgahan kahit na anong mangyari. Tumayo ito mula sa pagkakaupo bago mapaglarong umiti sa anak niya. Yan ang hindi ko mapapangako sa'yo, anak. Aniya bago siya tumayo na hindi naman kinibo ni Sander. Pagkatapos ang halos 2 taon niyang panliligaw kay Cinderella, hindi kalaunan ay sinagot nga siya ng dalaga. Mabilis din kumalat sa opisina niya ang tungkol sa relasyon niya kay Cinderella. Kaya naman hindi na rin siya magtataka kung saan nga ba narinig at nalaman ng nanay niya ang tungkol sa nobya niya. Mabuti na lang at wala ni isa sa kanilang nakakakilala kay Cinderella, bukod siguro sa sekretarya niya na madalas niyang utusan na magbantay kay Cinderella sa malayo sa tuwing wala siya o sa tuwing may meeting siya sa kumpanya nila. Hindi kalaunan ay tuluyan na rin kumalat sa trabaho nilang dalawa ni Cinderella ang tungkol sa relasyon nilang dalawa, kaya naman ganito na lang ang gulat at pagkabigla ng mukha ng dalawa niyang kaibigan. Sinasabi ko na nga ba't minamanmanan mo si Cinderella? Sambit ni Chelsea na tinawanan na lang nilang dalawa. Sa halos 3 buwan nilang relasyon ni Cinderella, ni minsan ay hindi niya ibinahagi sa dalagang tungkol sa buhay na meron siya. Para sa kanya ay wala namang masama kung aminin niya ang tungkol sa bagay na yon. Marahil ay natatakot siyang aminin sa dalagang tunay niyang estado sa buhay dahil hindi siya sigurado. Hindi siya sigurado sa isang bagay. Mas gusto kong mamuhay ng simple, saad ni Cinderella na ikinatigil niya. Isa iyon sa mga bagay na pangarap ni Cinderella at ikinatatakot naman ni Sander. Dahil paano kung sa oras na malaman nito na lumaki siya sa isang mayaman at kilalang pamilya? Paano kung makipaghiwalay ito sa kanya? Isa rin yon sa mga bagay na natitiyak niyang magiging problema nila sa una pa lang, kaya naman hindi na siya naglakas ng loob pa na umamin sa dalaga. Noong una pa lang ay sigurado na siya sa dalaga. Isa rin yon sa mga bagay na hinahanap niya sa isang babae at natutuwa siya dahil nakita niya ang lahat ng yon sa babaeng gustong-gusto niyang makasama ng panghabang buhay. Doon lang din napagtanto ni Sander na siguradong sigurado na siya sa nobya niya. Yung tayong dalawa lang kasama magiging anak natin. Iyon ay kung sigurado ka na ba talaga sa akin. Mukha pa ba akong hindi sigurado sa itsura ko ngayon? Kunot noong tanong ni Sander na marahan niyang ikinatawa. Kaya naman walang ibang nagawa ang lalaki kung hindi ang mapanguso na lang. Bakit gusto mo ng isang simpleng buhay kung kaya ko namang ibigay sa'yo ang lahat balang araw? Nang dahil sa tanong ni Sander ay walang ibang nagawa si Cinderella kung hindi ang nangingiti na lang na mapailing sa kanya. Mahirap maging mahirap, pero mas mahirap maging mayaman, Sander. Hindi habang buhay na merong kayamanan ng isang tao. Para sa akin, mas maganda pa rin mamuhay ng simple kasama ng magiging mga anak natin. Sagot ni Cinderella sa kanya na ikinanguso naman ni Sander. At isa pa, hindi madaling mahulog sa isang tao kung magkaiba kayo ng estado sa buhay. Halimbawa na lang, mayaman ka at mahirap lang ako. Magkaibang estado ng buhay nating dalawa. Paano kung tanggap ka ng buo kong pamilya pero hindi naman ako tanggap ng mga magulang mo? Alam mo yon, parang ganon, Sander. Naiintindihan mo ba yung punto ko? Hindi porket mahal natin ang isa't isa, ibig sabihin nito ay tanggap na tayo ng lahat. Marami at marami pa rin ang hahadlang sa atin kung sakali.
Paliwanag pa ni Cinderella na agad niya naman nakuha. Kung ayaw ni Cinderella sa uri ng pamumuhay na meron siya, sa tingin niya ay mukhang mahihirapan pa siya sa pag-amin sa dalaga sa tunay niyang estado kapag nagkataon. Ano na? Saad ng nanay niya nang muli itong bumisita sa opisina niya. Ang akala ko ba? Humahanap pa ako ng tiyempo, ma. Bakit? Hindi ba kayo tanggap ng mga magulang niya? Natatawang saad nito bago ito humalukip-kip sa harap ng mesa ng anak niya. Gusto ko siyang makilala ng personal, iho. Ayaw mo ba talaga siyang mahusgahan sa personal ng sarili mong ina? Huwag ka mag-alala dahil magiging tikom lang ang bibig ko. Hindi ako boboses, pangako yan. Saad pa nito na ikinahinga niya na lang ng malalim. Nang sinabi ni Sander kay Cinderella na gusto na siyang makilala ng nanay nito, agad na nakaramdam ng tensyon si Cinderella. Hindi niya alam pero tila baka nakabahan siya. Ni hindi niya nga alam kung paanong pakisamahan ng nanay ni Sander. Lalo na't ni minsan ay hindi niya naman ito nakilala ng personal. Legal na si Sander sa pamilya ni Cinderella kaya naman ngayong si Sander naman ang magpapakilala sa kanya sa mga magulang niya. Hindi niya napigilan ang sarili niyang makaramdam ng tensyon at saya. Ang saya nga lang na iyon ay agad na natuldukan. Lalo na nang hinila siya ni Sander at inalalayang umupo sa bakanteng upuan sa harap mismo ng nanay niya. Agad na namilog ang mga mata ni Cinderella at agad ding nakaramdam ng pagkagulat nang sandaling mag-cruise ang mata nilang dalawa ng nanay ni Sander. Sa halos 4 na taon niyang pagtatrabaho sa restaurant ay kilala niya na ang mukha ng owner nito. Sa olado niya na ang mukha ng chairman at ang asawa nito. Kaya naman nang makita niya ito nakaupo sa mesa kasama niya, doon niya lang napagtagpi-tagpi ang lahat. Gulat na bumaling ng tingin si Cinderella kay Sander na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang pekeng ngumiti sa kanya bago bumaling sa nanay niya ngayon ay kunot noong pinagmamasan si Cinderella. I don't like her. Sambit ng nanay niya nang muli silang mapag-isa sa opisina nito. Naging maganda naman ang pakikitungo ng nanay niya kay Cinderella kahapon sa dinner. Kaya naman hindi matukoy ni Sander kung bakit ganito na lang ang opinyon ng nanay niya kay Cinderella. Kaya naging maganda naman ang kwentuhan nila kahapon. Base sa mga tanong ng nanay niya kay Cinderella kahapon ay animong interesado siya sa dalaga. Ngunit nang malaman ng nanay niya na dating magsasaka ang mga magulang niya sa probinsya, doon lang tila ba nagbagong ihip ng hangin sa mesa nila kahapon. Ang buong akala ni Sander ay magiging okay na ang lahat. Iyon pala ay pagbabalat kayo lang ang ginawa ng nanay niya kahapon para lang hindi masaktan ang damdamin niya. Mama, anak ng magsasaka, Sander? Sambit nito na may bahid ng pandindiri na inismira naman si Sander. Sander, iho, hindi kita pinalaki at pinag-aral sa isang prestiyosong paaralan para lang makipagrelasyon sa ganong klase ng tao, sa mababang uri ng tao tulad nila. Sander, gumising ka naman. Mukha namang ginagamit ka lang ng babaeng yun dahil alam niyang may mahihita sila at may papapakinabangan sa'yo. I spent my 1 year working with her sa restaurant, ma. Pag-amin ni Sander sa nanay niya na mas lalong ikinalaki ng mga mata nito sa gulat. Ni minsan hindi ko sinabi sa kanyang tunay na estado ng buhay ko. Walang nakakaalam sa kanila ng tunay kong katauhan. Kaya imposible ang sinasabi mo. Wala siyang interes sa buhay na meron ako. At kung yon ang kinakatakot mo, ma, hindi mo na kailangang makaramdam pa ng takot. Even so, galing pa rin siya sa mahirap na pamilya. Galing man siya sa mahirap, o kung lumaki man siya sa kilalang pamilya, wala ka nang pakialam doon, ma. Hindi ikaw ang papasok sa relasyon. Kung lokohin niya man ako, wala ka nang pakialam doon. So, handa ka magpaloko sa babaeng yon, Sander? Nakangisi nitong tanong na ikinaangat ng labi niya. Oo, dahil ganon ko siya kamahal, mama. Sagot ni Sander sa kanya na ikinabuntong hininga na lang nito at inilingan niya na lang na animong dismayado sa nagawang desisyon ng anak. At kung may bala ka man laban sa aming dalawa, hindi ako magdadalawang isip na labanan ka. Kaya ko siyang ipaglaban, ma, at gagawin ko ang lahat para lang hindi kami masirang dalawa. Dagdag pa niya. Kinabukasan ay muli silang nagkita ni Cinderella sa trabaho nila. Kung noon ay sinalubong siya nito ng ngiti, isang blankong ekspresyon naman ang ibinigay nito sa kanya nang sandaling mag-cruise ang mata nilang dalawa sa loob ng locker room. Good morning. Anong ginagawa mo rito, Sander?
Tanong ni Cinderella sa kanya na hindi nakatakas sa pandinig ng kararating lang na si Chelsea. Bakit nandito ka? Oops, amoy away. Sambit ni Chelsea bago siya umatras at lumabas na ng locker room para mabigyan ng dalawa ng oras na makapag-usap bago pa man magsimula ang trabaho nila. Nang makalabas si Chelsea doon ay nagkaroon ng pagkakataon si Sander na hawakan ng dalaga na ikinaiwas na lang nito ng tingin. Nang makita ang bahagyang pagkunot ng noon nito ay walang ibang nagawa si Sander kung hindi ang mapangiti na lang na mas lalong ikinapula ng mukha ni Cinderella. Alam kong galit ka. Alam mo naman pala eh. Anong ginagawa mo ngayon? Inis niyang sagot bago niya bahagyang binawi ang kamay niya na tinawanan naman ni Sander. Ang kapal din naman ng mukha mong tawanan ako. Ang cute mo kasi, Cinderella. Sagot ni Sander sa kanya na inismera niya na lang. Pwede ba tayo mag-usap? Let's talk. Gusto ko lang linawin sa'yo ang lahat. Bakit mo palilinawin kung naging malinaw na rin naman sa akin lahat ng nakita ko nung isang araw? Tanong ni Cinderella sa kanya na mas lalo niyang ikinanguso. Kaya pala kahit na anong pilit ko sa'yo, na gusto ko ng simpleng buhay. Wala kang ibang ginawa kung hinding isingit yang kesyo. Kaya naman kitang buhayan. Paano kung mayaman? Paano kung kaya ko namang ibigay sa'yo ang lahat? Singal ni Cinderella na tinawanan niya na lang. Kaya pala todo ka kung mag-react sa tuwing sinasabi kong gusto ko ng simpleng buhay. Hindi mo pala magagawa yun dahil ikaw sa sarili mo, galing ka sa mayamang pamilya. Come on, Cinderella. Ang pamilya ko lang mayaman, hindi ako. Wala namang pinagkaiba yun. Sagot ni Cinderella bago nag-iwas ang tingin sa kanya at tumalukip-kip pa dahilan upang masuyo siyang hawakan sa braso ni Sander. The fact na nagsinungaling ka sa akin, hindi na mababago nun ang desisyon ko. Come on, Cinderella. Sambit ni Sander nang hindi bumaling sa kanyang dalaga ay wala na siyang ibang nagawa kung hindi ang hawakan ng pisngi nito at pilit na iniharap sa kanya. Kung gusto mo ng simpleng buhay, kaya kong ibigay lahat ng yan sa'yo. Kaya kong talikuran ng mga pera at ari-arian na meron ng mga magulang ko. Kung gusto mo, pwede tayong manirahan sa kalsada para lang mag-isa ka. Sambit ni Cinderella sa kanya na tinawanan niya na lang. Ilang minuto pang nagtagal ang alitan nilang yon hanggang sa tuluyan na nga ngumuso si Cinderella at pinagbigyan na nga si Sander na magpatuloy lang ito sa pagsuyo sa kanya. Sa tuwing nakakaharap naman ni Cinderella ang nanay ni Sander sa restaurant ay okay naman ang pakikitungo nito sa kanya. Ang buong akala niya ay okay lang talaga ang lahat at tanggap siya nito. Ang hindi niya alam ay halos isuka siya nito sa tuwing makakaharap niya ang anak sa opisina nito. Oo, maganda siya at hindi ko maitatanggi yun, Sander. Pero mag-isip ka nga. Sambit nito na bahagya pang tumaas ang boses na hindi naman kinibo ni Sander. She's just nobody. Isa lang siyang serbidora ng restaurant mo. Oo, gusto ka naming lumugar ka sa tahimik ng daddy mo at magkaroon ng sariling pamilya. Pero, wag naman sa ganong klase ng babae, Sander. Hindi sa isang probinsyanang tulad niya. Hindi naman kayo makikipagrelasyon, Mama. Please lang. Sambit nito na animong napupuno na sa mga magulang niya. Please lang kahit na ngayon lang. Hayaan niyo naman akong sumaya, okay? Dagdag pa ni Sander bago niya pinalabas ang nanay niya sa opisina nito. Sa kabilang banda naman na nagpatuloy din ang relasyon nilang dalawa ni Cinderella, kahit na aminin man ni Sander sa sarili niya o hindi, marami pa rin humahadlang sa relasyon nilang dalawa ng babaeng gusto niya. May minsan na rin umabot sa puntong nakakaramdam sila ng selos sa isa't isa, kaya naman minsan ay napapadalas din ang away nilang dalawa. Si Jules? Natatawang singhal ni Cinderella bago niya sinapo ang ulo ng dahil sa labis na pagkapikon sa alitan nila ngayon. Anong meron kay Jules, Sander? Come on, matagal nang wala si Jules sa restaurant. At isa pa, hindi ko na siya muling nakita pa. Magkaibigan lang kaming dalawa, Sander. Ano ba? Sa ganun din tayo nagsimula, hindi ba? Walang relasyong nagsisimula sa ligawan, Cinderella. So anong gusto mong palabasin ngayon? Na lumalandi ako sa mga katrabaho ko? Wala akong sinabing ganon, Cinderella. Pero yun ang gusto mong palabasin, Sander. Sagot ni Cinderella sa kanya na nangiti niyang ikinailing. Kung ikaw nga, hindi ko alam kung anong nangyayari sa'yo sa opisina mo. Ni hindi ka na rin nagre-report sa akin sa lahat ng whereabouts mo.
Ni hindi ko nga alam kung may iba ng babae na nagpapabuo sa araw mo o ano. Masuyong lumapit si Sander sa kanya na ikinaiwas lang ng tingin ni Cinderella sa kanya. Hindi naman kailangang i-report ko sa'yo lahat, Cinderella. Ani yan na hindi naman sinagot ng dalaga. Umamin ka nga sa akin, Cinderella. Nagsiselos ka ba sa mga babaeng nakakasama ko sa trabaho? Shut up, Sander. Baby, are you jealous? Tanong nito bago humagikik sa mas lalong ikinapula ng mukha ni Cinderella. Ano bang kailangan kong gawin para mabawasan niyang selos na nararamdaman mo, Cinderella? Gusto mo bang magpatali na sa akin? Anong sinasabi mo? Tumira ka kasama ko nang malaman mo. Sagot ni Sander sa kanya bago ito bumuntong hininga at masuyong hinawakan ng kamay ng dalaga. Hindi mo alam kung gaano kong kagustong itali ka, Cinderella. Gustong gusto kong itali ka. Pakasalan ka. Gumawa ng sarili kong pamilya kasama ka. Kung papahintulutan mo lang ako, pakakasalan na kita ngayon pa lang. Hindi ko kaya makitang nagsiselos ka ng ganito sa mga katrabaho ko. Hindi ako nagsiselos, Sander. Nababadrip lang ako sa'yo at sa mga babaeng kasama mo sa trabaho mo. Sagot ni Cinderella sa kanya. Nang dahil sa narinig ay bahagyang natawa si Sander sa kanya, kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang mapanguso na lang. Niwala na rin siyang nagawa pa nang sadyain ni Sander na lumapit sa kanya upang mahawakan sa braso ang nobya. Sige, sabi mo eh. Sagot nito na animong sumusuko na sa pagtatalo nilang yon. Hindi mo kailangang magselo, Cinderella. Dahil ikaw lang ang babaeng mahal at mamahalin ko. Hindi ka ba naniniwala? Hayaan mong patunayan ko sa iyo ang lahat. Sambit ni Sander na hindi niya nakinibo. Hindi alam ni Cinderella sa kung paano siyang napapayag ni Sander na manirahan sa penthouse sa pagmamay-ari nito. Nung unay nanibago pa siya, ngunit nang nangako si Sander sa kanya na gagawin niya ang lahat ng makakaya niya para lang maibsan ang pag-aalala ng dalaga, doon na siya tila ba nakahinga ng maluwag. Sa mga sumunod na buwan ay namuhay sila ng parang mag-asawa. Sigurado na rin naman ang dalawa sa isa't isa, kaya naman may umaabot pa sa puntong may nangyayari sa kanilang dalawa. Kung nasan si Sander, ay naroon naman si Cinderella. At kung nasa naman si Cinderella, ay naroon naman si Sander. Sigurado ka ba talaga na botong-boto na sa'yo ang nanay ni Sander? Kuryosong tanong ni Chelsea sa kanya na nakakuha sa atensyon niya. Ikaw na rin mismo ang nagsabi na magkaibang estado niyong dalawa. Mayaman si Sander at mahirap ka lang. Paano kung hindi ka naman talaga tanggap ng nanay niya? At paano kung pinakikisamahan ka lang niya dahil sa kagustuhan ng anak niya? Sabi ni Sander, hindi ko na raw problema yon. Sagot ni Cinderella sa kanya bago siya nagbaba ng tingin ng may maalala. Kung hindi niya ako gusto, o kung hindi boto sa akin ng pareho niyang mga magulang, well, gagawin ko naman ang lahat na makakaya ko para lang mapatunayan sa kanilang sarili ko. Wala namang relasyong nagsisimula sa maganda, Chelsea. Kung ayaw nila sa akin, then gagawin ko ang lahat ng kaya ko para matanggap lang nila ako. Sa bagay, tango ni Chelsea bago siya nag-iwas ng tingin sa kaibigan. Nag-aalala lang kasi ako sa'yo dahil siyang first boyfriend mo, diba, Cinderella? Masyado kang inosente sa lahat ng maraming bagay, pati sa pakikipagrelasyon. Hindi naman sa pagiging pero nag-aalala lang ako para sa'yo. Dagdag pa niya. Marami pang sinabi sa kanya si Chelsea na pinakinggan niya naman at isinapuso. Alam niya nag-aalala lang sa kanyang kaibigan, kaya naman hindi nito mapigilang makaramdam ng pag-aalala para sa kanya. Hello, Sander. Agad na natigil si Sander sa pagtatrabaho nang marinig niya ang boses na yon. Marahan siyang nag-angat ng tingin at hindi na siya nagtaka pa nang ang yakap agad ni Chantel ang natanggap niya. It's so nice to see you again here. You're working again? Ang akala ko ba, hindi ka na mag-uubos ng lakas sa trabaho mo rito? Natatawang sambit nito nang humiwalay ito ng yakap sa kanya. Marahil ay nagtataka ka kung bakit naririto ako. Actually, Tita told me that you missed me na, so sinadya ko pang umuwi ng Pilipinas para lang sa'yo. Bakit? Tanong ni Sander bago siya tumayo sa upuan niya. Aminin niya man o sa hindi ay bahagya siyang nakaramdam ng pagkabigla nang dahil sa bigla ang pagsulpot ni Chantel dito sa opisina niya.
Matagal niya nang alam na may gusto ito sa kanya at alam niya rin na matagal na itong gusto ng nanay niya para sa kanya. Nang sinabi ni Chantel sa kanya na pinauwi ito ng nanay niya, ay hindi niya na ikinagulat pa ang tungkol sa bagay na yon. Nang dahil sa tanong niya ay bahagya pang natawa si Chantel. Wala namang ibang nagawa si Sander kung hindi ang kunot noong bumaling ng tingin sa kanya. Come on, Sander. Kung makapagtanong ka naman para bang wala tayong naging relasyon sa isa't isa? Sambit nito bago niya pinagmasdan ng wallpaper na nasa cellphone ni Sander. Tita told me na may girlfriend ka na raw? Bakit hindi mo malang sinabi sa akin ang tungkol sa bagay na yan? Hindi mo na rin kasi kailangang malaman pa, Shan. Sagot ni Sander sa kanya bago nito pinatay ang cellphone niya dahil ano pang bumalik ang tingin sa kanya ni Chantel habang may ngiting nakaukit sa labi nito. What are you doing here? Ang akala ko ba hindi ka na babalik sa Pilipinas? Bumalik nga ako kasi ang akala ko na miss mo ko. Hindi ko naman alam na may girlfriend ka na pala. Sagot nito sa kanya. Walang ibang nagawa si Sander kung hindi ang bumuntong hininga na lang at hindi na sumagot kay Chantel. Kilala niya ang ugali nito at nasisigurado niyang ngayon na naririto si Chantel, alam niyang hindi na matatahimik ang buhay niya. Magkakaroon nga rin ba ng lamat ang relasyon nilang dalawa ni Cinderella kapag nalaman niyang tungkol sa presensya ni Chantel sa opisina niya? Sandali lang. Sambit ni Cinderella bago niya sinuklay ang sariling buhok at nakarobang nagtungo sa pintuan upang pagbuksan ng paulit-ulit na nagdo-doorbell sa pinto ng penthouse ni Sander. Ang ngiting nakaukit sa labi nilang dalawa ay agad na naglaho nang nagsalubong ang mga mata nilang dalawa. Bahagyang nagulat si Cinderella at habang pagtataka naman ang nakita niya sa mukha ng babae ngayon ay panay ang titig sa kanya at sa robang suot niya. Sino ka? Tanong ng dalaga. Nang makita niya si Cinderella na nakatayo sa pintuan, mabilis nang nagtungo si Sander roon upang pumagitna sa dalawa. Kitang-kita niya kung paanong magkasabay na bumaling ng tingin sa kanya ang dalawa. Kaya naman wala siyang ibang nagawa kung hindi ang bumuntong hininga na lang sa kinatatayuan niya. Sino to, Sander? Tanong ng babaeng nasa labas ng pintuan. She's my fiancé. Sagot ni Sander sa kanya bago siya pabuntong hiningang bumaling ng tingin kay Cinderella na hanggang ngayon ay nakatingin pa rin sa kanya. Cinderella, this is Chantel, kaibigan ko. Kaibigan? Natatawang iling ni Chantel sa sarili niya bago siya naglahad ng kamay kay Cinderella na hindi pa muna nito tinanggap. I'm Chantel at dati akong nobya nitong boyfriend mo. Hindi tayo kailanman nagkaroon ng relasyon, Chantel. Huwag kang bumuo ng sarili mong istorya. Sagot ni Sander sa kanya na ano mong nagpipigil lang sa inis na ikinangisi naman ni Chantel. Ano bang ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na hindi ka naman pwedeng pumunta pa rito? Bumibisita lang ako sa'yo, Sander. Hindi mo ba nakikita tong effort ko sa'yo? Tanong ni Chantel bago niya ipinakita ang mga paper bag na naglalaman ng mga pagkaing binili niya para sa binata. Umayos ito sa pagkakatayo bago muling umiti sa kanilang dalawa. Hindi ko naman alam na may bisita ka pala, Sander. Kung alam ko lang, edi sana dumiretso na lang ako sa opisina mo. Nagpupunta ka sa opisina ni Sander? Mahinang tanong ni Cinderella. Dahilan upang natatawang tumango sa kanya si Chantel na animong nang-iinis pa. Bakit? Dahil magkaibigan kaming dalawa. Nakasanayan na naming dalawa yon. Bakit? Are you jealous? Natatawang sambit ni Chantel na hindi naman niya sinagot. Oh well, nagdala pala ako ng pagkain para sa'yo. Siguro hihintayin na lang kita sa opisina mo. Huwag mo na akong hintayin, Chantel. Singal ni Sander sa kanya. Sa halip na sumagot ay walang ibang nagawa si Chantel kung hindi nakangiting magkibit ng balikat sa kanya bago niya tuluyang tinalikuran ng dalawa at nangingiting umalis sa lugar na yon. Ang umagang yon ay nauwi sa pagtatalo ng dalawa. Hindi naman sila nagsigawan at hindi rin naman sila nagkibuan. Pero natitiyak ni Sander na mainit na ang ulo ni Cinderella ng mga oras na yon. Parang nung nakaraang linggo lang ay nagpropose na ito ng kasal sa kanya. Pagkatapos ngayon ay may babae na namang umaaligid sa paligid niya na pinahintulutan naman ng lalaki ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang suyuin siya. Delusion na lang si Chantel, Cinderella. We're not a thing. Yes, she's my friend pero bukod doon wala na. Paliwanag pa nito na magdesisyon nitong basagin ang pananahimik nila magmula pa kaninang umaga.
Ni hindi na rin ito pumasok sa opisina sa pag-aalalang baka hindi na siya pansinin pa ni Cinderella o hindi naman kaya makipaghiwalay ito sa kanya nang wala sa oras kapag hindi pa siya nagpaliwanag dito. Nang dahil sa narinig ay bahagyang natahimik si Cinderella at nang may mapagtanto ay nakangiti siyang bumaling ng tingin sa binata. Hindi mo naman kailangang magpaliwanag pa, Sander. At isa pa, alam ko naman yon. Sagot ni Cinderella sa kanya bago pang umiti na hindi naman bumenta kay Sander. Malaking tiwala ako sa'yo, Sander. Of course, gwapo ka, kaya marami talagang maghahabol sa'yo. Wala namang masama kung kumaibigan ka ng ibang tao bukod sa akin. Hindi lang naman ako ang babaeng pwede mong pakisamahan buong buhay mo. Hindi lang din naman ako ang nakakasama mo kaya hindi rin kita masisisi. Okay lang, Sander. Okay lang talaga. Dagdag niya pa bago siya tumalikod sa binata na animong tinatapos ng usapan nilang yon. Sa mga sumunod na araw ay naging okay din naman silang dalawa. Ilang araw na lang ay ikakasal na rin sila, kaya naman hindi na mapagsidla ng tuwa sa puso ni Sander. Iba naman ang nararamdaman ni Cinderella sa puso niya. Pagkabahala? Pagkabahala nga ba? Aminin niya man o sa hindi, ay natatakot siya dahil hindi siya sigurado kung siya nga lang ba ang babaeng gugustuhin ni Sander. Oo, mahal nila ang isa't isa, pero hindi naman sila nakakasigurado kung hanggang saan nga ba iyon. Tama ang mga magulang ni Sander. Tama lahat ng sinabi ni Anna at ni Chelsea sa kanya. Tama silang lahat. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilya, habang si Sander naman ay sa kilala at mayamang pamilya lumaki. Aminin niya man o sa hindi ay malaking pinagkaiba ng estado ng buhay nilang dalawa. Paano kung ito ang maging problema sa pagsasama nila kapag nagkataon? Hindi mo nabanggit sa akin na nagkikita na naman kayo ni Jules. Sambit ni Sander nang matapos si Cinderella ng paglalagay ng kanin sa plato niya. Nalaman ko sa sekretarya ko. Siyang nakakita sa'yo sa restaurant kasama yung kaibigan mo. Bumisita lang siya. Sambit ni Cinderella na hindi namang kinibo ni Sander. Sa katunayan ay humingi lang siya ng kaunting tulong sa amin. Kailangan ulit sumailalim sa operasyon ng nanay niya dahil kumalat at lumaki na yung bukol sa bituka nito. Wala rin naman ako mabigay sa kanya dahil gipit din naman ako. Iyon ba talaga yung dahilan? Tanong ni Sander sa kanya bago tuluyang bumaling ng tingin sa dalaga na ikinatigil naman ito. Bakit mo tinatanong yan sa akin, Sander? Tanong ni Cinderella sa kanya bago siya naglakas ng loob na salubungin ang tingin sa kanya ng binata. Sandali nga lang. Pinagbibintangan mo ba ako na may relasyon kaming dalawa ni Jules? Nang dahil sa narinig ay walang ibang nagawa si Sander kung hindi ang mapangisi na lang sa sarili. Sa bibig mo na mismo lumabas ang bagay na yan. Ang kapal din naman ang mukha mo, no? Singal ni Cinderella sa kanya, dahilan upang galit na bumaling ng tingin sa kanya si Sander. Bakit? Ikaw ba pinapakialaman ba kita sa tuwing mahuhuli ko kayong dalawa ni Chantel na nag-uusap sa telepono tuwing madaling araw? Bahagyang tumawa si Sander bago sumeryoso sa kanya. Magbibilangan ba tayong dalawa, Cinderella? Just answer my damn question, Sander. Hindi ba't nagpaliwanag na ako sa'yo nung nakaraan? Singal ni Sander na ikinatikom ng bibig ni Cinderella. Ang akala ko ba na pag-usapan na natin to? Na nalinaw ko na sa'yo ang lahat. Bakit ba binubuklat mo na naman ang tungkol sa bagay na yan, Cinderella? Tanong niya bago niya bahagyang nahampas ang mesa na hindi naman ikinatinag ni Cinderella. Tumawag siya sa akin dahil may trabaho kaming dalawa. Anak siya ng kaibigan ng mga magulang ko. Investors ang pamilya nila kaya natural lang nasagutin ko ang tawag niya. Besides, kaibigan ko lang siya. Then parehas lang tayong dalawa, Sander. Kaibigan ko lang din si Jules. Sambit ni Cinderella na ikinatahimik niya. Nang dahil sa pagtatalong yon ay walang ibang nagawa si Cinderella kung hindi ang tumayo mula sa kinauupuan niya. Maraming salamat sa paalmusal mo, ha? Singhal niya bago siya tumalikod at iniwan sa pagkainan si Sander. Habang palapit ng palapit ang kasal na lang dalawa, tila ba mas lalo lang nagiging malayo ang loob nila sa isa't isa. Hindi tulad nun, madalas na sila kung magtalo ngayon. Hindi nila alam kung dahil ba yon sa kawalan ng tiwala sa isa't isa o baka naman ang mga tao na mismo sa paligid nila ang may problema. I'm sorry, baby. Sambit ni Sander habang nakayakap sa bewang ni Cinderella.
Nakapatong ang baba niya sa balikat nito habang si Cinderella naman ay walang iba nagawa kung hindi ang manatili lang sa pagkakatayo. Malapit na tayong ikasal, Cinderella. Ayoko masira agad tayo nang dahil lang sa mababaw nating pagtatalo. Gusto ko magkaroon ng masayang pamilya kasama mo. Hindi ko kaya ng ganito. Hindi ko kaya na nag-aaway tayong dalawa. Sa halip na magsalita ay walang ibang nagawa si Cinderella kung hindi ang magpatuloy sa paghuhugas ng plato habang nakikinig kay Sander. Mahal na mahal kita. May tiwala ako sa'yo. Pero hindi ko rin masasabi kung may tiwala ako sa mga taong nakapaligid sa'yo. Hindi ko mapigilang magselos dahil kilala mo na si Jules noon pa man. Bago pa man ako dumating, kaibigan mo na siya. Natatakot ako na maagaw ka ng kung sino. Gusto ko ako lang, Cinderella. Ikaw lang naman talaga, Sander. Sagot ni Cinderella sa mahinang boses dahilan upang mas lalong humigpit ang yakap ni Sander sa kanya. At ikaw lang din ang mamahalin ko. Marahan niyang binitiwan ang platong hinuhugasan niya bago niya hinarap ang nobyo niya na ngayon ay walang ibang nagawa kung hindi ang malungkot lang na mapatitig sa kanya. Mahal kita, Sander. Mahal na mahal kita. Hindi makukuha ng kung sino man ang puso ko kahit na kaibigan ko pa sila. Please, kung may kailangan tayong i-workout sa relasyong to, i-workout natin. Ayoko mawalan ka ng tiwala sa akin. At ayoko rin mawalang tiwala ako sa'yo nang dahil lang sa simpleng pagtatalo natin. I love you. Mahinang sambit ni Sander bago niya hinalikan sa labi si Cinderella na tinanggap naman ito. Please. Sorry sa lahat ng naging pagtatalo nating dalawa. I promise you, hindi na ako kailanman mawawala ng tiwala sa'yo. Hindi na ako magsiselos. Pangako yan. I love you, Sander. Sagot naman ni Cinderella bago nila niyakap ang isa't isa. Sa kabilang banda ay wala namang ibang nagawa si Jules kung hindi ang magbaba ng tingin sa capsule na ibinigay sa kanya ng babaeng kaharap niya ngayon. Ngumiti si Chantel sa kanya nang bahagya itong mag-angat ng tingin sa kanya. Balita ko ikakasal na silang dalawa, Jules. Bakit mo ginagawa lahat ng to? Tanong ni Jules sa kanya na bahagya niya lang ikinatawa. Hindi ko kayang gawin to kay Cinderella. Kapatid ng turing ko sa kanya. Oh no, huwag kang magpakatanga dyan. Alam ko na gusto mo si Cinderella. Kaya naman ino-offer ko sa'yo to. What if kayo talagang tinadhana? Naririyan lang si Sander kaya hindi mo siya makuha. Nariyan si Sander dahil mahal na lang isa't isa. Cut that thing, Jules. Huwag kang tanga. Sagot ni Chantel sa kanya bago niya kinuha sa bag ang sobre ng perang ipinangako niya kay Jules. Tulad ng ipinangako ko sa'yo, hetong perang pwede mong gamitin sa operasyon ng nanay mo. Kapag nangyari ang gusto kong mangyari, hindi mo na kailangang bayaran sa akin yan. Don't worry dahil tayong dalawa lang makakaalam sa plano nating dalawa. Hindi ko kaya, Chantel. Tumawa si Chantel bago nagseryoso sa harapan niya. Sige, mamili ka na lang. Aniya bago niya tinulak papalapit kay Jules ang drugs at ang perang ipinangako nito sa kanya. Ang dignidad ng babaeng gusto mo o ang buhay ng nanay mo? Tanong nito. Walang ibang nagawa si Jules kung hindi ang bumuntong hininga habang pinagmamasdan ng boteng hawak niya. Bukas na ang kasal ni Cinderella kaya naman hindi niya alam kung malulungkot ba siya sa gagawin niya. Alam niyang mali pero naririto na siya at tinatanggap niya na ang offer ni Chantel sa kanya. Tulad ng sinabi ni Chantel kanina, ang dignidad ay naibabalik habang ang buhay naman ng nanay niya ay hindi na kung sakali mang piliin niya ang babaeng mahal niya. Kahit naman napiliin niya si Cinderella at tiisin ng ina, alam niya sa sarili niyang babalik pa rin si Cinderella kay Sander. Oo, tanggap niya na wala na siyang habol sa dalaga at iyon ang nagtulak sa kanya para gawin ang bagay na to. Hi! Sambit ni Cinderella bago siya umupo sa upuang kaharap ni Jules. Pasensya na't natagalan, kagagaling lang kasi namin ni Sander sa fitting store para sa gown na gagamitin ko bukas. Malungkot nang gumiti sa kanya si Jules. Oo nga, nabalitaan ko na ikakasal ka na sa kanya. Congratulations nga pala sa inyong dalawa. Sagot nito na ikinangiti naman ni Cinderella. Kaya nga parang kailan lang, nakabasag pa kayong dalawa ng plato sa trabaho natin. Sambit ni Cinderella na ikinatawa nilang dalawa. Kamusta na palang mama mo?
Ayon, sa kabutihang palad ay maooperahan na. Aniya bago siyang umiti at sumandal sa kinauupuan niya. Nang dahil sa uhaw ay agad nang ininom ni Cinderella ang soda na in-order ni Jules sa kanya kanina. Wala siyang kaide-ideya na nilagyan niyo ni Jules ng drugs na pwedeng makapagpatulog sa kanya ng isang buong araw. Ako lang ba o parang nakakapagod ang araw ngayon? Para akong inaantok. Sambit ni Cinderella habang namumungay ang mga matang nilalabanan ng antok sa harap ni Jules. Tingin ko kailangan ko nang umuwi. Magkita na lang siguro tayo bukas, Jules. Nako, mabuti pa nga at medyo paggabi na rin. Tangupa ni Jules. Hintayin mo ako rito, tatawag lang ako ng taxi sa labas. Sambit ni Jules bago ito tumayo sa upuan niya. Gustuhin niya mong pigilan ng binata ay hindi niya rin naman magawa dahil sa labis sa antok at pagkapagod. Wala naman silang ibang ginawa ni Jules kaya naman hindi niya maintindihan kung bakit ganito na lang ang nararamdaman niya ngayon. Para bang may kakaiba. Ni hindi niya na nga nagawa pang matandaan kung paano siyang hinatid ni Jules sa isang exclusive room sa isang hotel. Ni hindi niya nga maintindihan kung bakit siya doon dinala ni Jules kahit na pwede naman siya nitong dalhin sa apartment niya. O hindi naman kaya ay tawagan na lang si Sander para ipasundo siya roon sa restaurant. Jules? Mahina niyang sambit nang maramdaman niyang inihiga siya ng binata sa kamang naroroon. Anong ginagawa mo? Aniya ng mahina mga braso at binti niya. Anong ginagawa mo? Shh! Ako na munang bahala sa'yo, Cinderella. Sagot ni Jules sa kanya bago niya naramdaman kung paano nitong ibinaba ang lalayan ng dress na suot niya. Nang sandaling mawala ng malay si Cinderella, ay iyon ang ginamit na pagkakataon ni Jules upang picturean ng natutulog na si Cinderella. Bahagyan niya na lang na ibinaba ang laylayan ng dress na suot nito at pagkatapos noon ay wala na. May ilang larawan din siyang kinuha na sinadya niya pang ilapit ang mukha niya sa natutulog na dalaga. Ni hindi niya malang ito hinalikan dahil natatakot din siya na mabastos ang kaibigan. Pasensya ka na, Cinderella. Tingin ko. At saka na lang ako magpapaliwanag sa'yo. Sambit ni Jules bago siya umalis sa lugar na yon. Dala ang perang inabot ni Chantel sa kanya kaninang umaga. Kinabukasan nagising na lamang si Cinderella. Medyo madilim na ang sandaling umalis siya sa pagkahiga sa kamang yon. Hindi niya alam kung anong nangyari at wala na rin siyang ideya kung may ginawa ba sa kanya si Jules o ano. Nang makitang medyo malalim ng gabi, tsaka lang siya nagkaroon ng pagkakataong bumalik sa penthouse na tinutuluyan nilang dalawa ni Sander. Halos mangunot pa ang noon niya nang makitang nakakandado na iyon at hindi na ang code na hawak niya ngayon ang passcode ng pintuan nito. Bakit siya nagpalit ng passcode nang hindi mo lang sinasabi sa akin? Tanong niya bago niya kinuha ang telepono. Mabilis na nanlaki ang mga mata niya sa gulat nang makita niyang date sa cellphone niya. Ano? Aniya bago pumasok sa isip niya na tawagan ng numero ni Sander na inabot pa ng ilang ring bago sinagot. Sander, nasan ka? Tinatanong mo ako, Cinderella? Natatawa nitong singhal na animong languna sa alak. Iniwan mo ako mismo sa araw ng kasal nating dalawa. Pagkatapos ay itatanong mo kung nasan ako. Tumawa ito ng mas lalong kinasakit ng puso niya. Sumama ka na kay Jules. Total ay yun naman talaga ang gusto mo, hindi ba? Sumama ka na sa kanya. Magmula sa araw na to, hiwalay na tayong dalawa. Aniya bago niya tuluyang pinutol ang tawag. Mabilis na nangilid ang luha sa mga mata niya bago siya nangihinang na paupo sa labas ng penthouse ni Sander. Nang sandaling kumalma mula sa kaiiyak, ay dali-dali niyang tinawagan si Anna na mabilis naman itong sinagot. Cinderella! Tawag nito bago siya nito niyakap at pinapasok sa apartment niya. Anong nangyari sa'yo, babae ka? Bakit wala ka sa sarili mong kasal kanina? Alam mo ba kung anong nangyari kanina? Nagwala si Sander kanina sa mismong reception. Paano ba naman kasi may kumalat na picture? Nasa iisang kama kayong dalawa ni Jules at... Aniya na agad niyang pinutol ng dahil sa dismaya. Diyos ko ka, akong naawa kay Sander. Sinet up lang ako, Ana. Sambit ni Cinderella sa kanya bago siya humagulhol at napaupo sa sahig na ikinatigil ni Ana. Sinet up lang ako ni Jules, Ana. Hindi ko nga alam kung bakit niya ginawa yun pero sinet up niya lang ako. Dagdag niya pa. Anong set up? Tanong nito bago siya umupo at tuluyan nang niyakap si Cinderella at hindi na rin kumibo. Ginawa ni Cinderella ang lahat ng makakaya niya para lang makausap si Sander.
Ngunit kahit na anong gawin niya, wala itong ibang ginagawa kung hinding itaboy siya palayo na mas lalong ikinakasakit ng puso niya. Sigurado nga marahil ay tamang sinabi nila. Nasa loob ang kulo ng mga babaeng tahimik tulad mo. Dagdag nitong sambit bago niya tinapon ang maleta ni Cinderella palabas ng penthouse niya na mas lalong ikinahagulgol ni Cinderella. Tama sila sa sinabi nila tungkol sa'yo. Wala eh. Nagpakabulag ako sa'yo dahil mahal kita. Ang buong akala ko talaga ay sinisiraan ka lang nila sa akin. Hindi ko alam na totoo pala lahat ng sinasabi nila sa'yo. Sander, hayaan mo naman ako magpaliwanag sa'yo, please. Aniya bago siya tumayo at mabilis na hinawakan si Sander sa braso na mabilis naman itong tinanggal. Sander! Tama na, Cinderella. Ano ba? Singhal niya bago siya nito tinulak palayo na mas lalo niyang ikinaiyak. Magmula sa araw na to, ayoko na makita pang mukha mo. Nandidiri ako sa'yo. Malandi ka. Dagdag pa nito bago siya pumasok sa loob at pinagsaraduhan siya ng pintuan na mas lalong ikinaiyak ni Cinderella. Nang makarating kay Cinderella ang balita na bumisita raw muli si Jules sa restaurant, hindi na siya nagdalawang isip pa na sumugod dito. Ano ba, Cinderella? Tama na! Sambit ni June bago siya pumagitna sa dalawa. Ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Nang dahil sa'yo, nasirang buhay ko! Sigaw ni Cinderella kay Jules, kasabay ng paghikbi na ikinayuko at tahimik lang na ikinaiyak ni Jules sa harapan niya. Alam mo ba kung anong ginawa mo, Jules? Naghiwalay kami lang dahil sa'yo. Kinuha mo sa akin yung pangarap kong mapakasalan si Sander. Sinira mo ko sa kanya. Sinira mo ko sa harap ng maraming tao. Ano pang gagawin ko ngayon? Sirang-sira na ako sa kanila, sa mga magulang niya, sa lahat ng taong nakakakilala sa aming dalawa. Siniraan mo ako, Jules. Anong ginawa mo? Pinagkatiwalaan kita pero ginago mo ko. Sambit ni Cinderella bago siya tahimik na lumuha at umiling sa mga kasamahan niya. Nang hindi na makapagpigil ay walang ibang nagawa si Cinderella kung hindi ang tumalikod sa kanila at tumakbo palayo. Sinubukan siyang habulin ni Anna at ni Jules. Hindi rin naman nakaalis si Jules sa lugar na yon nang sandaling maramdaman niya kung paanong higpitan ni Chelsea ang pagkakahawak nito sa braso niya. Ikaw ang punot dulo ng mga pictures na kumalat sa mismong araw ng kasal nila, Jules. Tiimbagang nasambit ni Chelsea, dahilan upang mapalingon sa kanilang dalawa si June. Hindi siya sumagot kaya naman walang ibang nagawa si Chelsea kung hindi ang kwelyuhan siya. Alam mo ba kung anong ginawa mong hayop ka? Gigil niyang sigaw sa mismong mukha nito. Sinira mo ang buhay ng kaibigan nating dalawa, Jules. Sinira mong hayop ka. I'm sorry. Magagawa pa ng sorry mong ayusin yung ginawa mo? Sigaw ni Chelsea sa kanya. Nang dahil sa'yo, malandi na ang tingin kay Cinderella ng mga tao. Sinira mong buhay niya, Jules. Sinira mong hayop ka. Hindi mo ako masisisi, Chelsea. Dahil buhay ng nanay kong nakataya rito. Sigaw ni Jules pabalik na ikinatahimik naman ni Chelsea. Anong ibig mo sabihin? Tanong ni Chelsea na nanghihina niyang ikinailing. Ilang beses sinubukan ni Cinderella na sumadya sa penthouse niya upang kausapin ito at magmakaawa kay Sander. Ngunit wala siyang natatanggap mula rito kung hindi ang pananaboy at paninigaw nito sa kanya. Doon lang napagtanto ni Cinderella na sirang-sira na siya sa binata. Hindi niya rin naman masisisi si Sander dahil talagang nasaktan ito sa nangyari. Sino nga bang hindi masasaktan kung ikakasal na kayo pero bigla na lang may lalabas para masira kayo sa isa't isa? Hindi rin naman ginusto ni Sander ang nangyari, kaya naiintindihan niya ito. Pagkatapos ng ilang araw na paghahabol sa binata, wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang sumuko na lang. Hindi niya na rin ginusto pang makaharap si Jules dahil wala na rin namang dahilan pa. Para pansamantalang makalimutan ng issue na kumala tungkol sa larawan niya kasama si Jules, hindi rin naman nagdalawang isip pa si Cinderella na mag-impake at tuluyan na ngang iwanan ng syudad kasama ng pagbaon niya sa mga alaalang iniwan niya rito. Ang tanging nakakaalam lang ng pag-alis niya ay ang dalawang malalapit niyang kaibigan, ni walang ideya ang mga ito kung saan siya pupunta. Hindi niya na rin naman nasabi sa mga itong tungkol sa pagdadalang tao niya kaya naman walang iba nakakaalam ng tungkol sa ipinagbubuntis niya kung hindi ang sarili niya at ang pamilya niya lang.
Buntis ka? Bungad agad ng mga magulang niya na nakapagpaluha sa kanya. Ilang beses nang sinabi ni Chelsea sa kanya na nabanggit ni Jules sa kanya na ni minsan ay hindi naman niya ginalaw si Cinderella. Kaya naman kahit na papaano ay nakahinga pa rin siya ng maluwag. At least ay alam niya sa sarili niyang si Sander ang ama ng ipinagbubuntis niya. Ni hindi niya nga alam kung magandang balita pa rin ba iyon. Gayong ganito ang sitwasyon nilang dalawa ngayon. Sander? Tawag ni Chelsea sa kanya dahilan upang kunot-noo siyang bumaling ng tingin dito. Alam mo, hindi ko talaga ine-expect na mayaman ka ngang talaga. Bahagya siyang tumango na makalapit siya sa binata na ngayon ay walang ibang ginawa kung hindi ang tumitig pabalik sa kanya. Balita ko ay ikakasal ka na ulit ah. Kanino na nga ulit yon? Chantel Alcantara? Anong pakialam mo? Kunot na ang tanong ni Sander sa kanya na bahagya pa niyang ikinatawa. Wala akong panahon makipagbiruan sa'yo, Chelsea. Marami pa akong kailangang gawin. Binalak niyang talikuran ng dalaga na tinawanan lang nito. Bago pa man siya makakbang palayo, ay muli ito nagsalita na nakapagpatigil sa kanya sa paglalakad palayo. Walang namamagitan kay Jules at Cinderella, Sander. Sambit nito na hindi niya naman kinibo. Binayaran si Jules para gawin ang bagay na yon. Alam mo naman ang problemang pinansyal na kinahaharap niya ngayon, hindi ba? Kailangan sumailalim sa operasyon ng nanay niya. At kailangan niya ng malaking pera para mailigtas ang buhay ng nanay niya. Bakit mo sinasabing lahat ng to ngayon? Tanong ni Sander sa kanya nang sandaling bumaling ito ng tingin sa kanya nang may kunot sa noo. Gumiti sa kanya si Chelsea na hindi niya namang ginantihan. Para matauhan ka at mabigyan ng liwanag yung utak mo. Sagot ni Chelsea sa kanya bago siya humalukip-kip sa harapan nito. Biktima ng pambablackmail si Jules. At biktima rin ng maling akala yung girlfriend mo. Alam mo ba kung ano nakakatawa? Ang fiancé mo, punot dulo ng lahat. Ano? Chantel Alcantara. Aniya bago siyang gumisi sa binata na mas lalong nagpagulo sa isip nito. Try to ask her. Kapag i-deny niya ang lahat, iharap mo ako sa kanya at ako mismong bubutas sa bungo niya. Dagdag pa niya. Pagkatapok pa lang ng mga paa ni Sander sa opisina niya, ay ang halik agad ni Chantel ang bumungad sa kanya. May 5 buwan na nakalilipas simula nang mangyari ang lahat. Nang dahil sa sakit na naramdaman niya sa ginawang panuloko sa kanya ni Cinderella, ginamit niya si Chantel upang may mapagbalikan siya ng atensyon. 5 buwan lang nakalipas simula nang mangyari ang lahat at nang sandaling i-anunsyo ng nanay niya sa lahat na engaged na silang dalawa ni Chantel kahit nalabag sa loob niya, nang malaman niyang katotohanan kay Chelsea at nang inamin din ni Jules sa kanya nung magkita sila na binayaran lang siya ni Chantel para gawin ang lahat ng yon, doon na hindi napigilan ni Sander ang magalit sa dalaga. Mabilis nang tinulak si Chantel dahilan upang nagugulat itong mapaatras sa ginawa niya. Sander, what the heck? Binayaran mo si Jules para gawin ang lahat ng yon? Tanong niya na bahagyang ikinatigil ni Chantel. Nang makita ang reaksyon nito ay doon niya lang napagtagpi-tagpi ang lahat. Hindi mo ba alam kung anong ginawa mo? Muntik ko nang masaktan lahat ng taong biniktima mo. Nagsumbong siya sa'yo? It doesn't matter kung nagsumbong man siya sa akin o hindi. Then wala ring dahilan para magalit ka pa ng ganyan sa akin. Ginawa mo lang yun para sa ikatatahimik nating dalawa, Sander. Nagdahil sa sinabi ni Chantel ay walang ibang nagawa si Sander kung hindi ang marahas na bumuntong hininga bago niya sinuntok ang dingding sa gilid niya na ikinadugo ng kamao niya. Oh my, are you okay? Leave, Chantel! Sambit ni Sander nang hindi ito gumalaw sa pwesto niya ay marahas niya itong binalingan ng tingin. Magmula ngayon, ayoko na makita pang mukha mo. Isinusuka kita, Chantel. Sander! Hindi na kita kilala. Sigaw ni Sander sa kanya na marahan niya pang ikinapikit. Umalis ka na hanggat nakakapagpigil pa ako sa'yo. Galit nitong bulyaw. Walang ibang nagawa si Chantel kung hindi ang nangingilid ang mga luhang naglakad palayo. Nang makalapas ang dalaga ng opisina niya ay doon lang tila ba bumuhos ang luha sa mga mata ni Sander. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig na iyon, kasabay ng pag-iyak at paghagulgol niya sa nangyari. Sinaktan niya si Cinderella. Muntik nang mapatay si Jules nung magkita sila. Bakit nga ba hindi niya hinayaan si Cinderella na magpaliwanag? At bakit siya nagalit nang hindi man lang inaalam ang paliwanag nito nang dahil sa nangyari?
Sinubukan niyang hanapin lahat ng bakas si Cinderella, ngunit hindi niya ito muling nakita pa. Niwala rin siyang ideya kung bakit magpapakita pa ba ito sa kanya gayong nangyari ng lahat ng hindi dapat mangyari. Lubos-lubos ang pagsisising nararamdaman niya ngayon, kaya naman minsan ay hindi niya rin maiwasang saktan ng sarili niya. Malungkot niyang pinagbasta ng mga peklat ng laslas na ibinigay niya sa sarili. May 2 linggo na ang nakalilipas. May 9 na buwan na ang nakalilipas simula nang huli niyang makita ang dalaga. Ni hindi niya nga alam kung may bago na itong pamilya. O baka naman hanggang ngayon ay iniinda pa rin ito ang sugat ng nakaraan na ibinigay niya rito nang dahil sa kawalan niya ng tiwala sa nobya. Natigil lamang si Sander sa pag-iisip nang kung may anong bigla na lamang siyang natanggap na tawag mula sa sekretarya niya. Patungo siya ngayon sa Bangkok para sa isang business trip. Hindi pa man nakakaalis ang eroplano nang sandaling makatanggap siya ng tawag mula sa sekretarya niya. Hello? Sir, may nagkamali po yata ng deliver sa address niyo rito sa penthouse ninyo. Sambit nito na ikinakunot ng noon niya. Baby supplies po eh. Wala naman po siguro kayong... Wala. Aniya na mukhang alam niya na ang gustong iparating nito. Baka nagkamali lang ng deliver yan. Pero sir, muli nitong sambit bago niya pa man mapatay ang tawag. Nakapangalan po sa dati niyong nobyang baby supplies. Cinderella Alarcon po ang nakalagay rito. Nang dahil sa narinig ay mabilis na kumunot ang noon niya. Nang dumaan ang isang flight attendant sa gilid niya, marahan siyang sinabihang putuli na ang tawag at wala na siyang ibang nagawa pa kung hindi ang babaan ng tawag ang sekretarya niya. Tila ba nawala na rin siya sa katinuan ng dahil sa ibinalita nito sa kanya. Baby supplies? At nakapangalan kay Cinderella? Baby supplies? Bulong niya sa sarili. Mabilis ding namilog ang mga mata niya sa pagkabigla ng may papagtanto. Bilis siyang tumayo sa kinauupuan niya nang magsimulang mag-take off ang eroplano. Sir, bumalik na po kayo sa upuan ninyo. Kailangan kong bumaba. Pero sir... Mabilis niyang dinaklot ang kwelyo ng attendant na ikinatigil nito sa pagsasalita. Kitang-kita na ngayon ng attendant ang galit na nanunuot sa mga mata niya nang pinagmasdan niya ito ng mata sa mata. Ihihinto niyo ang eroplano o hindi ko i-renew yung airline ninyo? Banta niya. Bahagya pang nagkatinginan ng mga crew bago sila nanginginig sa takot na tumango kay Sander na ikinabuntong hininga naman ito. Nang makababay, agad niyang tinawagan ang numero ng sekretarya niya at agad na ipinaasikaso ang tungkol sa address ni Cinderella. Mabuti na lang at nagawa ng paraan ang paghahanap ng address ni Cinderella sa probinsya. Kaya naman bago pa man mahuli ang lahat ay dali-dali na siyang dumiretso roon. Nagbayad pa siya ng danyo sa e-commerce para lang makuha ang address ni Cinderella sa probinsya na sa kabutihang palad ay mabilis din naman nilang natuntun. Nang bumaba siya sa limousine na dala niya, ang mga mata agad ng mga tambay sa kanto ang sumalubong sa kanya. Lahat halos sa mga taong nakakita sa kanya ay halos mabali ang leeg sa kakatitig sa kanya. Barong-barong ang lahat ng bahay roon. Kaya naman hindi na iwasan ni Sander mapaisip kung sa ganitong klase ba talaga ng tirahan tumira si Cinderella habang ipinagbubuntis niya ang anak nilang dalawa. Tulong! Agad na napahinto sa paglalakad si Sander na makita niyang pamilyar na ginang na madalas niyang makausap sa telepono noon. Mabilis din nanlaki ang mga mata nito na makita siya nito sa dagat ng mga tambay na naroroon. Sander? Tita? Aniya bago siya nagmamadaling nagtungo roon. Anong problema? Si Cinderella, ang nobyo mo iho manganganak na. Mabilis siyang pumasok sa loob ng kwarto. At halos maluha siya sa galit sa sarili nang makita niya si Cinderella na nakahiga sa papag habang namimilipit sa sakit. Medyo malaki na ang tiyan nito at bahagya na rin namamawis ang dahil sa sakit na nararamdaman niya sa panganganak. Agad na napamulat si Cinderella na makita niya kung sino ang nagbuhat sa kanya ng pa-bridal style. Sander, dadaling kita sa ospital. Sambit ni Sander bago pa sila nagmamadaling lumabas ng bahay nila. Walang ibang nagawa si Cinderella kung hindi ang marahang yumakap sa leeg ng binata. Habang napapapikit pa sa sakit na nararamdaman niya ngayon, hindi niya alam kung bakit pero tila ba naibsan ang sakit na nararamdaman niya nang dahil sa nangyari. Sa kabutihang palad ay mabilis na isugod sa pinakamalapit na ospital si Cinderella. Labis ang tuwa nila nang malamang lalaki ang anak nilang dalawa. Walang ibang nagawa si Sander kung hindi ang malungkot na pinagmasdan si Cinderella na hawak ang batang lalaki na iniluwa lang nito kanina. Anong ipapanghala natin sa kanya?
Tanong ni Cinderella. Nakaharap naman ang mga magulang at mga kapatid niya. Kaya naman hindi niya alam kung ang mga ito ba ang kausap niya o ano. Nang hindi naman sumagot si Sander sa kanya ay wala siyang ibang nagawa kung hindi ang tipid na nakangiting bumaling sa kanya na ikinagulat pa ni Sander. Anong ipapangalan natin sa anak natin, Sander? Aniya. Nang dahil sa narinig ay doon biglang bumuhos ang luha sa mga mata ni Sander. Naiiyak siyang umiling kaya naman nang makuha ang kailangan nila ng oras sa isa't isa, mabilis na lumabas sa kwarto niya ang mga magulang niya at kapatid upang mabigyan sila ng oras na makapag-usap at ayusin kung ano man ang kailangan nilang ayusin at bigyan ng liwanag. Bahagyang napaluhod sa sahig si Sander bago siya yumakap sa dalaga na ikinangilid naman ang mga luha sa mga mata ni Cinderella. I'm sorry. I'm sorry kung wala ako ng mga panahong kailangan mo ako, Cinderella. Hindi ko alam kung anong tunay na nangyari. Hinayaan kong sarili kong magalit sa'yo nang hindi ko hinihinging paliwanag mo. Basag ang boses nitong sambit na ikinaluha na rin ni Cinderella. Binoon niya ang mukha sa leeg ng nobya na malungkot lang nitong ikinangiti. Babawi ako. Babawi ako sa'yo, Cinderella. Babawi ako sa anak nating dalawa. Patawarin mo ako, mahal ko. Patawarin mo ako. Shh, Sander. Tapos na ang lahat at naiintindihan din kita. Sagot ni Cinderella sa kanya. Dahilan upang mas lalong humigpit ang yakap nito. Huwag kang mag-alala. Dahil ni minsan, hindi ako nagtanim ng galit sa'yo. Hindi ako kailanman magagalit sa'yo, Sander. Oo, may umabot sa puntong nagalit ako pero dismaya lang ang nararamdaman ko. I'm sorry. Mahal na mahal ko kayong dalawa ng anak natin, Sander. Sambit ni Cinderella, dahilan upang umangan si Sander at agad na hinalikan si Cinderella na nakapikit naman itong ginantihan. Sa mga sumunod na araw ay ginawa na nga ni Sander lahat ng pangako niya at pagbawi sa kanilang dalawa ng anak nila. Hindi kalaunan ay dumating na rin sa ospital ang nanay ni Sander at ang chairman na nagbigay lang ng awkward sa kanilang dalawa. Sana tulad ng chance na ibinigay mo sa anak ko. Sana mabigyan mo rin ako ng ganon, Iha. Nahihiya nitong sambit bago ngumiti sa kanya na ikinangiti naman ni Cinderella. Hayaan mo kaming mag-asawa na makabawi sa'yo. Alam kong marami ako naging kasalanan sa'yo, lalo na nang ipinakita ko sa'yong hindi ako boto sa inyong dalawa ng anak ko. Gusto ko sanang sabihin sa'yo at hilingin na rin na sana ay hindi pa ito ang huli para mapagbigyan mo kami. Para makabawi kami sa inyong dalawa ng anak ko at sa apo na rin namin. Huwag po kayo mag-alala, hindi ko naman po ipagkakait sa inyo ang lahat. Sambit ni Cinderella bago niya nakangiting pinagbasta ng natutulog niyang anak. Hindi ko naman po isinasarado ang pinto ko para sa inyo, ma'am. You silly little girl. Sambit nito na ikinanguso niya. Ikakasal na kayo ng anak ko kaya dapat lang na mama nang itawag mo sa akin. Kung hindi pa man nakapag-propose ulit sa iyong anak ko, ako na magdedesisyon para sa inyong dalawa. Para ngayon ko palang yata nagustuhan ang desisyon mo para sa akin, ma. Biro pa ni Sander, dahilan upang magtawanan sila. Ngumiti si Sander kay Cinderella na ikinangiti naman ito pabalik. Yumuko siya rito at hindi man lang nahiya na nakaharap sa kanilang dalawang pareho nilang mga magulang. Mahal na mahal ko kayong dalawa ni Sandro, Cinderella. Sambit ni Sander bago niya hinalikan ang sentido ng nobya niya. Ipinapangako kong poprotektahan ko ang pamilyang to kahit na anong mangyari. Mahal na mahal ka namin, Sander. Ngiti ni Cinderella dahilan upang tuluyan na nga siyang yakapin ni Sander. Hindi nagtagal ay tuluyan na rin nagpakasal ang dalawa. Kahit na hindi naging maganda ang umpisa ng relasyon nilang dalawa, hindi rin naman iyon naging dahilan upang tuluyan silang masira sa isa't isa. Kung nung una ay wala silang tiwala sa isa't isa, ngayon ay meron na. Tila ba nagbago rin ang takbo ng buhay nila nang dumating si Sandro sa buhay nila at nangako rin sila na kahit na anong mangyari, ibibigay nila kay Sandro ang lahat-lahat ng mga bagay na hindi nila naibigay noon sa sarili nila at ito ay ang payapang buhay kasama ang mga mahal nila sa buhay. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV,
huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!